Kabanata 11:21. Walang pag-aalala tungkol sa mga konsekwensya. Tumingin si Qinglin kay Wang Lin at dahan-daw ang sinabi, malubhang nasugatan ng guro noon at kinailangan niyang labanan sina Tajia at Beilu pagkatapos. Sa kalaunan, sinalakay ni Tajia ang aking katawan. Bagaman hindi ako ganap na nawalan ng kapangyarihan, kailangan kong pumasok sa closed-door cultivation para gumaling. Nalaman ko rin ang tungkol sa estado ng Brilliant Void Star System mula sa iyong nakatatandang kapatid na si Wang Wei. Ito ay nasa ganap na kaguluhan. Ang bagong Rain Celestial Realm na ito ay magiging lupain para sa aking mga disipulo. Ang Rain Celestial Realm Gate ay saliado na, kaya wala nang ibang makapasok dito. Kung mayroon kang mga kaibigan at kamag-anak, maaari mo silang dalhin dito upang manirahan sa Rain Celestial Realm. Kapag gumaling na ang kultibasyon ng iyong guro, maibabalik natin ang Celestial Realm sa dating kaluwalhatian nito. Habang mahinahong nagsasalita si Qinglin, sinalubong ng kanyang tingin si Wang Lin. Matagal na nag-isip si Wang Lin at mahinang sinabi, may alam ba si Master tungkol sa mga sinaunang Diyos? Normal ang ekspresyon ni Qinglin at tumango. Hindi ko alam kung kayang labanan ng kasalukuyang guro ang isang 8-star na sinaunang Diyos na may royal bloodline. Tumingin si Wang Lin kay Qinglin, mahina pa rin ang boses. Nang marinig ang salitang, royal bloodline, nag-isip si Qinglin at sinabing, ipagpalagay ko na sinaunang Diyos na Tusi ang tinutukoy mo sa planetang Suzaku. Hindi nagulat si Wang Lin. Si Qinglin ay, pagkatapos ng lahat, ang Celestial Emperor, at si Tusi ay nasa paligid na mula pa noong Celestial Realm. Makatuwirang malaman ni Qinglin. Noong ako ay nasa kasagsagan ko, hindi ko siya itinuturing na banta, ngunit dahil sa ilang mga espesyal na dahilan, hindi ako pumunta upang suriin. Ngayon ay mayroon lang akong kapangyarihan para sa isang pag-atake. Kahit na siya ay mapipilitang umatras pagkatapos gawin ang aking isang pag-atake. Power 4-1 Attack. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Wang Lin habang naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Qinglin. Masyadong nasugatan si Qinglin at mayroon lamang kapangyarihan na gumamit ng isang pag-atake ngayon. Bagamat maaaring hadlangan ng isang pag-atake na ito si Tuo Sen, hindi ito magagamit. Kahit na napilitang umatras ang kalaban, magiging delikado ang hinaharap. Bahagyang nag-isip si Qinglin at dahan-daw ang sinabi, masyadong matagal na akong nasangkot sa Ancient Devil Tajia. Malapit nang bumukas ang daanan patungo sa labas. Kailangan kong mabilis na mabawi ang aking peak cultivation. Kung hindi, ang aking sealed realm ay mapapawi. Gayunpaman, kung kailangan mo ako, magagamit ko ang isang pag-atake na iyon para sa iyo. Umiling si Wang Lin habang nakatingin kay Qinglin at sinabing, Guro, anong kapahamakan ang kinaharap ng Celestial Realm noon? Nasa puso ni Wang Lin ang tanong na ito sa loob ng mahigit 1,000 taon. Hindi pa rin niya alam ang dahilan. May bahid ng lamig sa mga mata ni Qinglin at pagkatapos ay lumitaw ang pait. Lahat ay dahil sa tarangkahan ng langit. Ayaw na ni Qinglin na magsalita pa, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas komplikado. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo at dahan-daw ang sinabi, sa kuweba ng guro, nakilala ko ang Tato Clan Holy Ancestor. Medyo nag-isip si Qinglin at mahinang sinabi, naniniwala ka ba sa kanyang mga salita? Hindi nagsalita si Wang Lin. Ang labanan sa pagitan ng labas at ng selyadong kaharian ay tumagal ng napakatagal. Malalaman mo rin ito sa hinaharap. Napabuntong hininga si Qinglin at tinapos ang paksang ito. Puntahan mo ang iyong mga kaibigan at kamag-anak dito. Kapag nandito si teacher, mapapanatili ko silang ligtas. Tumingin si Qinglin kay Wang Lin at lumitaw ang kabaitan sa kanyang mga mata. Tumango si Wang Lin bago nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay inabot ng kanyang kanang kamay ang kawalan. Isang bitik ang lumitaw at isang kristal na kabaong ang dahan-daw ang lumipad palabas. Guro, ikaw, nakikilala mo ba ang kabaong na ito? Kinakabahan si Wang Lin habang nakatitig kay Qinglin. Sa totoo lang, may isa pang dahilan na gusto niyang iligtas si Qinglin bukod sa laso ni Situnan at sa hiling ni Joey. Ang dahilan na iyon ay upang makahanap ng impormasyon tungkol sa kabaong na ito. Naningkit ang mga mata ni Qinglin at natural niyang nakita ang kaba ni Wang Lin. Tinitigan niyang mabuti ang kabaong bago bahagyang nag-isip at tumango. Kung hindi mali si teacher, ito dapat ang kabaong na umiiwas sa langit. Nang inig ang isip ni Wang Lin at naging mabagal ang kanyang paghinga. Ang kabaong na umiiwas sa langit na ito ay hindi mula sa 4 na Celestial Realms. Nagmula ito sa sinaunang Celestial Realm. May chismis na kaya nitong buhayin ang mga patay, pero chismis lang iyon. Gayunpaman, kung alam mo ang pag-awit upang patakbuhin ang kabaong na ito, dapat na posible na ibalik ang isang fragment ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi alam ng guro ang pag-awit. Ang mga salita ni Qinglin ay nagbigay ng pag-asa kay Wang Lin ngunit nawasak din ang kanyang pag-asa. Para bang isang makalangit na martilyo ang tumama sa kanyang dibdib, at ang mukha ni Wang Lin ay namutla at mapait.
Kung hindi alam ni Qinglin ang kanta, kung gayon sino ang. Gayunpaman. Tumingin si Qinglin kay Wang Lin. Huminga ng malalim si Wang Lin habang nakatingin kay Qinglin. Nabuhay muli ang pag-asa sa kanyang mga mata. Minsan narinig ng guro na ang heaven-avoiding coffin ay unang lumitaw sa lightning celestial realm at pagmamay-ari ng celestial emperor Zizia. Ang antas ng cultivation ni Zizia ay nasa ibaba lamang ng akin at mas mataas kay Bai Fan. Maaaring nakaligtas siya sa pagbagsak ng lightning celestial realm o mayroon pa ring mga disipulong naiwan. Maaaring mong mahanap ang chant ng heaven-avoiding coffin mula sa kanya. Kahit hindi mo siya mahanap, ayos lang. Kapag gumaling na ang aking cultivation, tiyak na tutulungan kita. Tumayo si Wang Lin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kontento na siyang makakuha ng sagot na ganito. Puntahan mo ang mga taong sa tingin mo ay mahalaga at dalhin sila rito. Matutulungan kitang panatilihing ligtas sila. Si Qinglin ay mukhang pagod habang nagsasalita, at itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang rune. Dama po ito sa kanang palad ni Wang Lin at pumasok sa kanyang katawan. Kapag gusto mong bumalik, ay activate ang rune na ito. Tumanggo si Wang Lin at tumingin kay Qinglin. Pagkatapos ay iniligpit niya ang kabaong na umiiwas sa langit at umalis. Ang mga cultivator na dating gumagalaw sa Alliance Star System ay nawala lahat. Ang karamihan sa mga nagsasaka ng iba't ibang puwersa ay napunta lahat sa planetang Suzaku. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kalangitan. Kalmado si Wang Lin habang nauuna siya sa paglipad. Bagamat ang paggising ni Qinglin at ang pagbuo ng bagong Rain Celestial Realm ay hindi nalutas ang kanyang mga problema, nagawa ito kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Ipapadala niya ang lahat ng malalapit sa kanya sa Rain Celestial Realm. Sa pangako ni Qinglin, makakapagpahinga si Wang Lin. Hindi niya gustong tulungan siya ni Qinglin laban kay Tuo Sen. Bagamat pansamantalang aalisin nito ang krisis, gaya ng sinabi ni Qinglin, maaari lamang siyang matalo at hindi pumatay. Sa makatuwid, walang gaanong punto. Kailangan ko pa ring umasa sa sarili ko. Naiintindihan ni Wang Lin na bagamat nailigtas niya si Qinglin, walang makakatulong sa kanya kapag nahaharap siya sa totoong krisis. Wala na siyang tunay na kamag-anak na natitira sa mundong ito. Sa isang kahabaan, may isang tao. Malinaw na naalala ni Wang Lin na nang kumalat ang kanyang isip sa star system dahil sa heaven-defying bid, nakita niya si Joru sa Brilliant Void Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at humakbang siya pasulong. Lumitaw ang mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa harapan ng isang abandonadong planeta sa malayo. Walang abnormal sa planetang ito mula sa malayo, ngunit alam ni Wang Lin na narito na ang transfer array sa Brilliant Void Realm. Kung ito man ay para ihatid ang jade na ibinigay sa kanya ng matandang Divine Emperor o para kunin si Joru, kailangang pumunta si Wang Lin sa Brilliant Void Realm na ito, kahit na ayaw niyang harapin si Mu Bingmei. Nakatingin sa planeta sa malayo, napabuntong hininga si Wang Lin, ngunit hindi siya tumigil. Direkta siyang pumasok sa atmosfera ng planeta at damapo dito. Inaalala ang nakita niya sa nakaraan, lumipad si Wang Lin patungo sa lokasyon ng transfer array. Gayunpaman, tulad ng natukoy ng kanyang divine sense ang transfer array, apat na malalakas na aura ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin, na pumipigil sa kanya sa pagsulong. Kasabay nito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Kung gumawa ka pa ng isang hakbang, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, masisira ka. Napakunot-noo si Wang Lin nang huminto siya at sinabing, hindi ako nandito para makipaglaban. Naparito ako para maghatid ng jade sa Brilliant Void Realm sa ngalan ng lumang Vermilion Bird Divine Emperor. Medyo hamina ang mga aura sa paligid niya at muling umalingaw-ngaw ang malamig na boses. Iwan mo na ang jade at scram. May kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Malinaw niyang masasabi na ang apat na aura na ito ay pagmamay-ari ng mga Nirvana Scryer cultivators. Upang bantayan ng mga cultivator ng Nirvana Scryer ang gate, ipinakita nito na ang Brilliant Void Realm ay hindi mas mahina kaysa sa anumang kapangyarihan ng Alliance. Gayunpaman, ang apat na cultivator na ito ay medyo mayabang. Kahit na nakita nila na si Wang Lin ay isang Nirvana Cleanser cultivator, ang kanilang mga salita ay malupit pa rin. Malamang na maliban kung ang isang Nirvana Shatterer cultivator ay nagpakita, hindi sila magpapakita ng anumang kagandahang loob. Wala na siyang magandang nararamdaman sa Brilliant Void Realm, ngunit pumunta siya rito na may layuning ilayo si Joru. Matapos mag-isip ng kaunti, pinigilan ni Wang Lin ang kanyang galit at mahinahong sinabi, bukod sa paghatid ng jade, gusto kong makilala si Mu Bingmei. Pagkatapos niyang magsalita, muling umalingaw-ngaw ang isang tawa at muling lumitaw ang malamig na boses. Para makapasok sa Brilliant Void Realm, kailangan mong kumuha ng Invitation Jade. Meron ka ba? Sumimangot si Wang Lin at mahinahong sinabi, wala ako nito.
Abalahin kita, sir, nang hindi na hinintay na matapos si Wang Lin, ang malamig na boses ay agad na sumabad kay Wang Lin na may naiinip na tono. Kung wala kang invitation Jade, hindi ka makapasok. Lalong lumakas ang lamig sa mga mata ni Wang Lin, ngunit mas pinigilan niya ito. Mahinahon niyang sinabi, gusto sana kitang gambalain, sir, para magpadala ng mensahe. Sabihin mo lang. Wala ng oras. Ito na ang huling beses na sasabihin kong mag-scrum ka. Ito ang pangalawang beses na nag-ambala si Wang Lin ng malamig na boses. Bumungad sa kanyang katawan ng pamatay na aura at napuno ng layunin ng pagpatay ang kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip-isip sandali, pinigilan niya ito at mahinahong sinabi, mahihirapan po ako, sir, na magpadala ng mensahe. Sabihin mo lang na dumating si Wang Lin. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari mong subukang sirain ang iyong sarili. Napuno ng pagkainip ang boses. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Wang Lin ay isang Nirvana Cleanser Cultivator, hindi siya magiging magalang at umatake na. Napangiti si Wang Lin dahil sa galit. Hindi niya talaga akalain na magiging ganito kamayabang ang apat na gatekeeper ng Brilliant Void Realm. Mabuti, mabuti. Lumitaw ang lamig sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay humakbang pasulong at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang dagat ng apoy ang lumitaw sa langit, nakulayan ito ng maliwanag na pula, at ang apoy ay umulan mula sa langit. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay lumitaw 1,000 talampakan ng layo at nakaturo pasulong. Bumagsak ang apoy. Ang lugar kung saan itinuro ni Wang Lin ay baluktot at isang puting buhok na matandang lalaki ang umiwas na may madilim na ekspresyon. Kasabay nito, umikot ang paligid at lumitaw din ang natitirang 3 tao. Kabanata 11:22. Joe Ro. Ang sinumang maglakas loob na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ay dapat mamatay. Sigaw ng matandang nakaputi habang mabilis na umatras sa 3 pa para kabkuban si Wang Lin. Natama ng kanang kamay niya ang hawak niyang bag at naglabas ng jade. Durog na sana niya ito. Lumitaw ang lamig sa mga mata ni Wang Lin at humakbang siya pasulong. Umalangaw-ngaw ang mga ripples, at sa isang kisap mata, humarap siya sa matanda. Nakaturo ang kanyang daliri sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Madaling mapatay ni Wang Lin ang isang Nirvana Scryer Cultivator. Nanliit ang mga pupil ng matanda at napuno ng pagkabigla. Gusto niyang umatras, ngunit hindi siya sapat na lakas para umatras kay Wang Lin. Gumalaw ang daliri ni Wang Lin na parang kidlat, hinahabol ang matanda, at damapo sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Umubo ng dugo ang matanda at nagmumula sa loob ng kanyang katawan ng mga popong sound. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay gustong tumakas, ngunit ito ay nakuha ni Wang Lin. Ang jade na gusto niyang durugan ay nahulog sa kamay ni Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Napakabilis nito na naging sanhi ng panginginig ng 3 natitirang matanda. Gayunpaman, lahat sila ay mga veterano sa labanan, at agad silang nagkalat pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla. Ang isa sa kanila ay mabilis na sumigaw, itakda ang porma sayon. Pagkatapos niyang magsalita, silang 3 ay nakabuo ng selyo at isang malakas na surge of origin energy ang natipon sa kanilang harapan upang bumuo ng isang higanting palakol na tumaga kay Wang Lin. Sabay hampas ng 3 sa mga bag nilang hawak. Isang whisk at jade beads ang lumitaw sa harap nilang dalawa. Ang whisk ay ganap na itim, at sa ilalim ng selyo ng kanyang master, ang mga hibla ng whisk ay pinalawak. Para silang mga espadang sutla na sumugod kay Wang Lin. Ang mga hibla ay nahulog na parang ulan ng mga espada at pinukaw ang pinagmulang enerhiya ng mundo habang sila ay bumagsak. Ang matandang lalaki na naglabas ng jade beads ay may 7 makinis na crystal jade beads na lumulutang sa kanyang harapan. Sa sandaling lumitaw ang mga butil, umalangaw ang iyak ng mga sanggol sa buong mundo. Lumitaw ang umiiyak na mukha ng 7 sanggol sa 7 butil, pagkatapos ay bumagsak sila at lumitaw ang 7 kaluluwa ng sanggol. Nagpakawala sila ng malungkot na iyak habang sinusundan nila si Wang Lin mula sa 7 magkakaibang direksyon. Ang huling matanda ay hindi kumuha ng kayamanan, ngunit isang jade. Gagamitin na sana niya ang oras na binili ng kanyang mga kapantay para durugan ng jade at magpadala ng impormasyon pabalik sa Brilliant Void Realm. Halatang matagal nang nagtutulungan silang 3 at sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi na kailangan pang magsalita habang kumikilos. Kung si Wang Lin ay isang ordinaryong Nirvana Cleanser Cultivator, bagamat wala siyang pakialam sa mga pag-atake ng 3 huling yugto ng Nirvana Scryer Cultivator, mahihirapan silang pigilan ng isa sa kanila sa pagdurog ng jade. Sanay na kasi silang 3 na mag-aaway ng magkasama at hindi bibigyan ng kahit kaunting pagkakataon ang kabilang partido. Gayunpaman, kaharap nila si Wang Lin. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang mga pag-ataking iyon. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at pinalakas ang dagat ng apoy at agad na hinaypan ang mga itim na wisp. Kasabay nito, tumuro si Wang Lin at mahinang sinabi, tumigil ka. Sa isang salita, ang batas ng mundo ay bumaba at ang lahat ng mga spelling ay tumigil.
Maging ang tatlong matandang lalaki ay hindi makagalaw, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Pinagmasdan nila si Wang Lin na papalapit at kinuha ang jade mula sa ikatlong matandang lalaki. Casual na ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang matanda ay umubo ng dugo. Ang mga popong sound ay nagmula sa kanyang katawan, pagkatapos ang kanyang katawan ay gumuho at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay kinuha ni Wang Lin. Ayokong umatake, pero masyado kayong lahat. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at bumagsak ang isa sa natitirang dalawang matanda. Hindi niya nagawang takasan ang kanyang pinagmulang kaluluwa na nakolekta. Bumaba ang tingin niya sa huling matanda. Nagkaroon ng kislap ng pagpatay na layunin sa mga mata ni Wang Lin. Hindi mapapatawad ang isang taong nagpino ng isang kayamanan na may kaluluwa ng mga sanggol. Ang huling elder ay ang nagpadala ng 7 jade beads, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Wang Lin ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pag-unawa sa mga Nirvana Cleanser Cultivator. Kung alam nilang ganito kalakas si Wang Lin, hindi sila mangangahas na maging napakayabang. Hindi nila akalain na na-provoke nila ang isang nakakatakot na cultivator. Gayunpaman, ang nakapagpapahinga sa kanya ay nabagamat winasak ni Wang Lin ang mga katawan ng kanyang mga kasama, hindi niya napinsala ang kanilang pinagmulang kaluluwa. Nangangahulugan ito na kailangang mag-alala rin si Wang Lin tungkol sa Brilliant Void Realm, ngunit ang mga salita ni Wang Lin ay nagpang-inig sa kanyang puso. Walang magawa niyang pinagmamasdan si Wang Lin na papalapit, at ang daliri ni Wang Lin ay papunta sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang takpan ng daliri ni Wang Lin ang kanyang paningin, napuno ng sakit ang kanyang katawan. Lumitaw ang mga puting apoy mula sa dulo ng daliri ni Wang Lin at pinalibutan ng matanda. Walang sigaw, ngunit ang katawan ng matanda ay naging itim na abo sa isang iglap, kasama ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Sa 4 na Nirvana Scryer Cultivator, 3 ang nahuli at 1 ang napatay. Kahit hanggang sa dulo, wala ni isa sa kanila ang nakadurog ng jade. Nang wala ang kanilang kontrol, ang palakol ay nawala sa pinagmulang enerhiya. Tulad ng para sa whisk, ito ay nasunog sa wala sa pamamagitan ng apoy. Ang 7 nagdadalamhating kaluluwa ng sanggol ay napuno ng kalituhan. Nang makita ni Wang Lin ang mga sanggol na kaluluwang iyon, nanginig ang kanyang puso at naalala niya ang nakaraan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at lumitaw ang isang puyaw ng tubig na sumisipsip sa 7 kaluluwa ng sanggol. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin nang dumating siya sa tabi ng transfer array. Pumasok siya sa transfer array at tumingkayad para guluhin ito. Pagkatapos ay lumiwanag ang pormasayon at ang pinagmula ng enerhiya ay lumundag mula sa lahat ng direksyon. Na-activate ang formation at nabalot ng liwanag si Wang Lin. Ilang sandali pa, nawala ang liwanag at wala nang laman ang pormasayon. Ang Brilliant Void Realm ay kabilang sa isang bagong espasyo na nabuksan. Napakaganda ng lugar na ito at halos walang pinagkaiba sa Celestial Realm. Ang pagkakaiba lang ay walang Celestial Spiritual Energy dito. Sa halip, napuno ito ng mayamang pinagmulang enerhiya. Ang mga bundok ay tumusok sa langit at ang mga ilog ay umaagos. May mga maliliit na hayop na naglalaro sa paligid at mga crane na lumilipad sa kalangitan. Ang lupain ay napuno ng pagkakaisa. Nagkaroon ng malaking pormasayon sa hilagang bahagi ng Brilliant Void Realm. Ito ang pasukan sa Brilliant Void Realm, at sa sandaling ito, may isang batang lalaki na nakaupo sa labas ng transfer array. Bagamat mukhang bata ang batang ito, may sinaunang pakiramdam sa kanya. Halata na mukha lang siyang bata dahil sa cultivation method niya. Nakaupo siya roon nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumulong siya ng ilang salita at tumingin sa pormasayon. Nakita niyang dumagundong ang pormasayon at lumiwanag ang liwanag bago umabot sa tuktok sa isang iglap. Nagsimulang umikot ang espasyo sa itaas ng formation. Hindi nagtagal at unti-unting nawala ang liwanag mula sa formation at unti-unting naglaho ang tunog. Isang tao ang lumitaw sa itaas ng pormasayon. Medyo tamad ang bata pero biglang nanigas ang katawan. Bigla siyang tumayo at umatras bago tinitigan ang taong lumabas sa formation. Ang mga pupil ng bata ay lumiit at sinabi niya, "May bango ng dugo sa iyong katawan." Nakita na ni Wang Lin ang Brilliant Void Realm nang pumunta siya rito ng may pag-iisip. Nang makalabas siya sa formation, tumingin siya sa bata at mahinahong pinagsalikop ang mga kamay nito. "Hinihiling ko sa iyo, Ginoo, na magpadala ng mensahe na ako, si Wang Lin, ay dumating sa ngalan ng Vermilion Bird Divine Sect upang maghatid ng jade." Sumimangot ang bata at nanlamig ang kanyang tingin habang mahinang sinabi, "You got guts." Matagal na panahon na mula nang may nang ahas na pumasok sa Brilliant Void Realm. Nang marinig ang mga salita ng bata, napabuntong hininga si Wang Lin at hindi na lang pinansin ang taong ito. Ang kanyang divine sense ay kumalat sa buong Brilliant Void Realm at nagpadala ng mensahe. Dumating si Junior Wang Lin upang maghatid ng jade mula sa lumang Vermilion Bird Divine Emperor. Nagliwanag ang mga mata ng bata, ngunit hindi siya umatake. Patuloy niyang pinagmamasdan si Wang Lin. Sa sandaling ito, maraming divine sense ang dumaan,
at kasama rito ang mga Nirvana Shatterer Cultivator. Marami sa kanila ang maaaring pumatay kay Wang Lin. Naglakas loob si Wang Lin na pumunta sa Brilliant Void Realm dahil may tiwala siya. Hindi siya sasaktan ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor. Dahil hinilingan siyang maghatid ng Jade, natural na hindi magdadala sa kanya ng anumang panganib ang Jade. Hindi sinubukan ni Wang Lin na tingnan kung ano ang nasa loob ng Jade. Alam niyang mas mabuting hindi alam ang ilang bagay. Bukod sa matandang Vermilion Bird Divine Emperor, ang rune na ibinigay ni Qinglin kay Wang Lin ay hindi siya nababahala. Hanggat ay activate niya ang rune, babalik siya sa bagong Rain Celestial Realm. Si Joru ay nakaupo sa tuktok ng isang bundok, naglilinang sa Brilliant Void Realm. Nasa tabi niya si Little White, tamad na nakatingin sa mga ulap. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling ito, dumating ang banal na pakiramdam ni Wang Lin. Agad na nanginig ang katawan ni Joru at bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Tito. Pati ang katawan ni Little White ay nanginig at mabilis itong tumayo at tumingin sa malayo. Matingkad na pula ang maliit na mukha ni Joru. Halatang excited siya. Matagal na niyang hinahanap si Wang Lin, at ngayong narinig na niya ang boses ni Wang Lin, paanong hindi siya masasabik. Nang walang anumang pag-aalinlangan, siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa banal na kahulugang iyon. Sinundan ni Little White si Joru. Ang kanyang malaking ulo ay umindayog at siya ay nakabantay. Takot na takot pa rin siya sa cultivator na iyon na nagdulot ng takot sa kanya noon. Pagkaalis ni Joru, isang napakagandang babae ang lumitaw mula sa kawalan kung nasaan si Joru. Tahimik siyang tumingin sa harapan na may masalimuot at mapait na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang mga paa at humakbang pasulong. Naghintay lang doon si Wang Lin pagkatapos niyang ipadala ang kanyang divine sense. Hindi nagtagal bago lumipad ang ilang sinag ng liwanag, at sila ay naging mga cultivator bago si Wang Lin. Lahat sila ay may iba't ibang antas ng paglilinang, at ang pinakamahina ay nasa maagang yugto ng Nirvana Cleanser. Malamig nilang tiningnan si Wang Lin at hindi siya itinuturing na may halaga. Ang matandang lalaki na pumunta sa Demon Spirit Land kasama si Mu Bingmei ay hindi nagpakita. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purplish golden robe na lumitaw mula sa kawalan kay Wang Lin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napuno ng kamahalan. Pagkatapos niyang lumitaw, ang mga nakapaligid na cultivator ay naging magalang. Ang tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dumaan kay Wang Lin habang dahan-dahan niyang sinabi, bihira para sa Vermilion Bird Divine Emperor na bumisita sa Brilliant Void Realm. Kabanata 11:23. I'm sorry. Nang tingnan ni Wang Lin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakita lang niya na ang taong ito ay isang Nirvana Shatterer Cultivator. Hindi na nagsalita pa si Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman, kumuha ng jade, at inihagis ito. Kalmado ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki habang hinahawakan niya ito at inilalahad ang kanyang divine sense. Gayunpaman, nagulat siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi niya nakita ang mga nilalaman ng jade na ito dahil sa kanyang cultivation level. Gayunpaman, nakita niya na ang material na ginawa ng jade na ito ay hindi simple. Naglalaman ito ng bakas ng pinagmulan ng apoy. Kasama ang pagkakakilanlan ni Wang Lin, ang jade na ito ay hindi simple. Ito ba? Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Lin. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor ay nakahanap ng isang lihim sa punong tanggapan ng Alliance bago mamatay. Hiniling niya sa akin na ihatid ito sa Brilliant Void Realm. Tumanggo ang lalaki at alam niyang kailangang seryosohin ang bagay na ito. Lalong naging marangal ang kanyang ekspresyon nang magkahawak ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinapon ang tatlong pinagmulang kaluluwa sa gilid. Ang mga mata ng tatlong pinanggalingan na mga kaluluwa ay nakapikit. Sila ay malinaw na pinaghihigpitan. Kanina, wala akong invitation Jade at naiinip akong pumasok dahil sa kahalagahan ng impormasyon sa Jade, kaya pinilit kong pumasok. Habang nagsasalita si Wang Lin, kumuha siya ng isa pang Jade at inihagis ito sa medyo may edad na lalaki. Ang Jade na ito ay naglalaman ng isang eksena. Malinaw nitong naitala ang nangyari sa apat na gatekeeper sa labas. Tiningnan nito ng nasa katanghaliang gulang at mahinahong sinabi, nagpapasalamat kami sa Divine Emperor sa pagtuturo sa kanila ng leksyon para sa amin. Gayunpaman, ang isang aral ay isang aral, at ang pagpatay sa isang tao ng aking Brilliant Void Realm ay medyo hindi makatwiran. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, aksidente lang. Tinitigan ng lalaki si Wang Lin at ngumiti. Napakahalaga ng usaping ito. Hihilingin ko sa Divine Emperor na manatili sa Brilliant Void Realm ng ilang araw. Maghintay hanggang ibigay ko ang Jade. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, umalangaw ang boses ng isang malamig na babae. Bitawan mo siya. Sa sandaling lumitaw ang boses na ito, ang lahat ng nakapaligid na cultivator ay naging magalang. Maging ang lalaking naka-purple ay naging magalang.
Si Mo Bingmei ay nagpakita sa harap ng lahat at tumingin kay Wang Lin na may masalimuot na ekspresyon. Kasabay nito, dalawang sinag ng liwanag ang nagmula sa malayo at dumating bago si Wang Lin. Ang dalawang sinag ng liwanag ay naging Joru at Little White. Lalong naging excited si Joru matapos makita si Wang Lin. Tito, ikaw talaga. Nabasa ang mga mata ni Joru at tumulo ang mga luha. Nang makita si Joru, nagpakita si Wang Lin ng isang ngiti at tumango. Nandito si Tito para sunduin ka. Si Joru ay lumaki na at napansin na may hindi normal, kaya hindi pa oras para magsalita. Agad siyang dumating sa tabi ni Wang Lin. Nang tingnan niya ang puting buhok nito, nakaramdam ng kirot ang puso niya. Tumingin si Wang Lin kay Mo Bingmei. Nag-isip siya ng kaunti at dahan-daw ang sinabi, aalisin ko si Joru. Kinagat ni Mo Bingmei ang kanyang ibabang labi at mahinang sinabi, lahat kayo, umalis na kayo. Mabilis na sumang-ayon ng mga nakapaligid na cultivator at nawala ng walang bakas. Ang lalaking naka-purple ay tumingin ng makahulugan kay Wang Lin at umalis din. Hindi nagtagal, walang ibang cultivator ang natira sa tabi ni na Wang Lin, Joru, at Mo Bingmei. Iniwasan ni Mo Bingmei ang tingin ni Wang Lin at tumingin kay Joru. Mahina niyang sinabi, Joru, pagkatapos mong umalis, tandaan na cultiva araw-araw. Tumingin si Joru kay Wang Lin at pagkatapos ay kay Mo Bingmei. Sa mga taong ito, masasabi niyang napakabuti sa kanya ng kanyang guro, lalo na nang iligtas siya ng kanyang guro. Kung hindi dahil sa kanyang guro, hindi na niya makikilalang muli si Wang Lin. Sa pag-iisip tungkol sa paghihiwalay, bumaba ang mood ni Joru at tumango siya at mahinang sinabi, Guro, naaalala ni Ruer ang lahat ng ito. Hindi ko pababayaan ang aking paglilinang. Bukod dito, maaaring bumalik si Ruer anumang oras. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Mo Bingmei. Hindi naiintindihan ni Joru na kapag umalis siya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik, dahil hindi ito papayagan ni Wang Lin. Ako ang iyong guro at ikaw ay aking alagad. Dahil aalis ka na, hayaan mong ibigay sa iyo ni teacher ang isang bagay. Habang nagsasalita si Mo Bingmei, kumuha siya ng jade hairpin mula sa kanyang buhok. Tiningnan niya ito ng may mapagmahal na tingin at pagkatapos ay ibinato kay Joru. Guro, ito. Nagulat si Joru at hindi niya namamalayan na nahuli ito. Tila malabo niyang naalala na sinabi ni Mo Bingmei na ang hairpin na ito ay isang napakalakas na kayamanan at ipinasa ng sarili niyang guro. Halika dito, hayaan mong ilagay ito sa iyo ni teacher. Ang mga mata ni Mo Bingmei ay nagpakita ng pagmamahal sa kanyang disipulo. Matapos ang mga taon na magkasama, nagkaroon siya ng damdamin para sa kanyang disipulo. Si Joru ay masunerang dumating sa tabi ni Mo Bingmei. Noong una ay gusto siyang pigilan ni Wang Lin, ngunit pagkatapos mag-alinlangan sandali, hindi na siya nagsalita. Pinulupot niya ang buhok ni Joru at personal na inilagay ang hairpin sa kanyang buhok. Marahang hinawakan ni Mo Bingmei ang ulo ni Joru. Nawala ang lamig sa kanyang mga mata at mahina niyang sinabi, kailangan mong tandaan na palagi kang magiging disipulo ko, ang nag-iisang alagad ko, ang Brilliant Void Realm ang iyong pangalawang tahanan. Maaari kang pumunta. Guro. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Joru. Malabo ang pakiramdam niya na magkakilala ang kanyang guro at tiyuhin. Hindi lang sila magkaibigan, kundi magkaaway. Natatakot siya na kapag umalis siya, hindi na niya makikita ang kanyang guro. Inihayag ni Wang Lin ang isang komplikadong hitsura. Sa kanyang karunungan, nakikita niya na ang relasyon ng guro-disciple ni Mo Bingmei at Joru ay hindi peke, ngunit hindi siya nang ahas na paniwalaan ito ng ganoon kadali. Naisip niya ang walang awa na sakop ni Liu Mei at sinabing, Joru. Tumingin si Joru kay Mo Bingmei habang umaatras siya ng ilang hakbang at lumuhod. 3 beses siyang yumuko at sumigaw, Guro, aalis na ang disipulo. Go! Kinagat ni Mo Bingmei ang kanyang ibabang labi. Sa sandaling ito, sobrang sakit ang nararamdaman ng kanyang puso, na para bang may kulang sa kanya. Napaatras siya ng ilang hakbang, pilit na ngumiti, at tumango. Dinala ni Wang Lin si Joru, na medyo ayaw umalis, sa transfer array at aalis na sana. Sa sandaling ito, tila nag-ipon si Mo Bingmei ng buong lakas ng loob habang nakatingin sa likod ni Wang Lin at marahang sinabi, Wang Lin, pasensya na. Nang inig ang katawan ni Wang Lin. Pamwesto siya sa loob ng formation pero hindi niya ito inactivate ng matagal. I'm sorry. I'm really sorry. Nanginginig ang katawan ni Mo Bingmei at 2 agos ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata habang walang tigil siyang bumubulong. Sa mga taong ito, pinahirapan siya ng sakit sa kanyang puso hanggang sa malapit na siyang mag-collapse. Gabi-gabi, nagigising siya mula sa kanyang paglilinang at napuno siya ng hindi maipaliwanag na pagkalito. Si Liu Mei ay patay na. Hindi ikaw siya. Hindi na kailangang mag-sorry. Hindi lumingon si Wang Lin nang maramdaman niya ang kanyang dibdib. Nakaramdam ng kirot ang kanyang puso habang bumabalik sa kanyang isipan ng alaala noong una niyang nakilala si Wang Ping. Napuno ng sama ng loob ang sanggol na tinitigan ng masama ang kanyang ama.
Isa itong bangungot na hindi malilimutan ni Wang Lin. Gusto ni Liu Mei na iwan ang kanyang figure sa puso ni Wang Lin. Nagtagumpay siya at hanggang ngayon ay matagumpay pa rin siya. I'm sorry. I'm sorry. Namutla ang mukha ni Mu Bingmei habang umaagos ang mga luha sa kanyang magandang mukha. Nang bumagsak ang kanyang mga luha sa lupa, tila nagbunga ito ng tunog ng pagbagsak ng isang tao. Tahimik na binuksan ni Wang Lin ang porma sayon. Habang dumadagandong ang tunog ng porma sayon, naging matindi ang liwanag. Sa sandaling ito, tila nakapagdesisyon na siya. Itinigil niya ang porma sayon at mahinang nagsalita. Gusto mo talaga siyang makita. Kabanata 11:24. Paghihiwalay. Umalis si Wang Lin kasama si Zhou Ru. Ang kanyang masalimuot na damdamin kay Liu Mei at ang mga alaala ng nakaraan ay nabaon ng malalim sa kanyang isipan. Hindi niya gustong hawakan ang mga ito. Sa huli, hindi nakita ni Mu Bingmei si Wang Ping. Ayaw hulaan ni Wang Lin kung ano ang iniisip niya at umalis. Parang isang hadlang ang naghati sa kanila sa dalawang mundo nang mag-activate ang formation. Parang ang layo-layo nila, kahit pangarap ay hindi maabot sa pagitan. Kung ang pinakamalayong distansya sa mundo ay hindi buhay at kamatayan ngunit dapat kalimutan, kung gayon kahit na ang distansyang iyon ay tila mas malapit kaysa sa distansya sa pagitan ni Wang Lin at Mu Bingmei. Tila ang pinakamalayong distansya na maaabot ng isa ay ang hindi makakalimutan. Gusto mong kalimutan ngunit hindi mo magawa. Gusto mong hanapin ito ngunit walang direksyon. Ang tanging natitira ay oras na lumilipas, na dumadaloy sa kadiliman ng kawalang hanggan. Habang tinatitigan ni Mu Bingmei ang figure na nawala sa malupit na liwanag, muling tumulo ang mga luha. Gusto niyang makita si Wang Ping, gusto niyang hawakan ang kanyang anak at yakapin ito. Gayunpaman, hindi niya magawa. Lalo pa, natatakot siya. Isang kapintasan ang lumitaw sa kanyang pusong daw dahil kay Liu Mei. Dapat ay pinutol na niya ang kapintasang ito. Kahit na ang kanyang pusong daw ay hindi kumpleto, ang kapintasan ay mawawala. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nakita niya si Wang Ping. Maaaring kumpleto ang kanyang pusong daw, o maaari itong tuluyang gumuho. Kung ang kanyang buhay ay pag-aari, tinahak niya ang landas ng walang pag-aalinlangan kung ito ay tama o mali. Gayunpaman, bilang Brilliant Void Saintess, karamihan sa kanyang buhay ay hindi pag-aari sa kanyang sarili. Hayaan mo lang ang lahat ng ito. Magtapos ng ganito. Kinagat ni Mu Bingmei ang kanyang ibabang labi at dahan-daang tumalikod. Ang kanyang figure ay mukhang mas malungkot kaysa kay Wang Lin. Ang langit ay bughaw, at ang puso ni Mu Bingmei ay tila naging asul din. Ito ay isang napakalakas na tono ng asul. Napakadilim ng kawalan ng kalawakan na kahit ang liwanag mula sa mga bituin sa kalayuan ay hindi umabot hanggang dito upang takpan ang sakit sa puso ni Wang Lin. Hinayaan lang niyang mapuno ng sakit na ito ang buong katawan niya. Habang nagpapatuloy ang sakit, marahil ay tumigil ito sa pakiramdam na masakit. Ipinadala ni Wang Lin si Zhou Ru sa bagong Rain Celestial Realm. Ang mga mata ni Zhou Ru ay napuno ng pag-aatubili habang hinihimas ni Wang Lin ang kanyang ulo at ipinakita ang isang magiliw na ngiti. Noong kinuha niya ang batang babae na ito at pinalaki, unti-unti niyang naramdaman ang pagiging isang ama. Matapos makita si Zhou Ru, naisip ni Wang Lin sina Wang Ping at Li Muan. Magpakabait ka rito at huwag sayangin ang iyong pagtatanim. Ikaw, lumaki ka na. Tiningnan ni Wang Lin ang masiglang batang babae na ito, at ang kabaitan sa kanyang mga mata ay naging mas malakas. Uncle! Parang gawa sa tubig si Zhou Ru habang walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga pisngi. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng damit ni Wang Lin tulad ng ginawa niya noong bata pa siya. Natatakot siya na kapag bumitaw siya, hindi na babalik si Wang Lin. Hindi alam ni Uncle kung tama o mali ang pagdala sa iyo dito, ngunit hindi mapakali si Uncle kung kasama mo si Mu Bingmei. Unti-unting pinigilan ni Wang Lin ang sakit sa kanyang puso at marahan niyang tiningnan si Zhou Ru. Ang batang ito ay sinamahan siya ng maraming taon. Kung hindi na babalik si Uncle, Little Ruer, maaari mong hanapin ang iyong guro. Pumikit si Wang Lin at tumalikod. Hinugot niya ang kanyang damit mula sa mga kamay ni Zhou Ru at nawala. Uncle, bumagsak ang mga luhan ni Zhou Ru sa kanyang damit. Sa kanyang likuran, bamantong hininga si Huhuan habang hinailan niya ang kamay ni Zhou Ru at marahang sinabi, babalik ang iyong tiyuhin. Sa silangang rehiyon, pagkatapos bumalik ang Azure Dragon Divine Emperor, ang Four Divine Sect ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Ang apat na sekta ay isa na ngayong isang sekta sa halip na apat na magkakahiwalay na sekta. Wala ng apat na Divine Emperors, ngunit isa na lang ang pinangalan ng Divine Sovereign. Maraming hindi pagkakasundo sa Four Divine Sect patungo sa hakbang na ito ng Azure Dragon Divine Sect. Gayunpaman, nawala ang lahat ng boses ng oposisyon bago ang lakas ng Azure Dragon Divine Emperor. Ang Holy Treasures ng Black Tortoise Divine Sects at White Tiger Divine Sects ay hindi na hawak ng mga sekta at napunta sa mga kamay ng Azure Dragon Divine Emperor.
Ang mga pamamaraan sa paggamit ng mga ito ay hindi nalihim sa mga sekta. Ang figure ni Wang Lin ay lumitaw sa loob ng silangang rehiyon sa lalong madaling panahon pagkatapos makumplito ang pagsasama. Sa sandaling lumitaw siya, natagpuan siya ng mga tao ng Azure Dragon Divine Sect. Kalmadong tiningnan ni Wang Lin ang pangkat ng mga gwardya ng Azure Dragon Divine Sect, at agad na ibinaba ng mga cultivator na iyon ang kanilang mga ulo. Hindi nagsalita si Wang Lin at dahan-daw ang lumampas sa kanila. Hanggang sa umalis si Wang Lin ay nagkatinginan ng mga nagpapatrulyang cultivator. Ang isa sa kanila ay agad na naglabas ng jade at iniulat ang bagay na ito sa mga matatanda. Ang isa sa mga cultivator sa patrol team na ito ay nagsabi ng hindi nasisiyahan, hindi na siya ang Divine Emperor, kaya bakit tayo magalang sa kanya? Pagkatapos bumalik sa silangang rehiyon, napagtanto ni Wang Lin na kakaiba ang kapaligiran. Lahat ng miyembro ng Four Divine Sect na nakakita sa kanya ay may kakaibang ekspresyon, ngunit walang pumipigil sa kanya. Hindi nagtagal at lumitaw sa kanyang harapan ang isang pulang bituin. Nandoon ang Vermilion Bird Divine Sect. Gayunpaman, papasok na sana siya, huminto siya at lumingon. Nakita niya ang 7 sinag ng liwanag na lumalapit at naging 7 tao. Kabilang sa kanila ang 2 Vermilion Bird, isang White Tiger, at 4 na miyembro ng Azure Dragon Divine Sect. Lahat sila ay matatanda, at ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi mababa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado. Pamilyar siya sa 7 sa kanila dahil lahat sila ay matatanda na kasama sa pagliligtas sa Azure Dragon Divine Emperor. Nang makita ng 2 elder mula sa Vermilion Bird Divine Sect si Wang Lin, nahiya sila at iniwasan ng mga tingin ni Wang Lin. Wang Lin, iniimbitahan ka ng Azure Dragon Divine Sovereign. Ang taong nagsalita ay miyembro ng Azure Dragon Divine Sect. Tumingin siya kay Wang Lin na may apologetic look. Hindi niya alam kung bakit ginawa ng Divine Emperor ang lahat ng pagbabagong ito, ngunit hindi siya kwalipikadong pigilan siya. Dahan-daang nagtanong si Wang Lin, ligtas ba ang mga taong iniwan ko sa Vermilion Bird Divine Sect? Matapos niyang marinig ang sinabi ng matanda, agad siyang nag-isip tungkol sa bagay na iyon. Hindi siya tinawag ng taong ito na banal na emperador. Malamang dahil may sinabi ang Azure Dragon Divine Emperor, at mayroon ding kakaibang, Divine Sovereign, na titulo. Kasama ng lahat ng kakaibang bagay na nakita niya, naging maingat si Wang Lin. Ligtas silang lahat. Ang taong sumagot kay Wang Lin ay isang elder ng Vermilion Bird Divine Sect. Tumingin si Wang Lin sa matanda at naalala na ito ang taong nagtanong sa kanya kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos maging ang Divine Emperor. Tumanggaw siya ngunit hindi nagsalita, pagkatapos ay humakbang siya sa nasusunog na Starfield. Sumimangot ang mga miyembro ng Azure Dragon Divine Sect at humakbang papunta sa nasusunog na Starfield. Ang elder ng Azure Dragon Divine Sect ay nagsabi sa mabigat na tono habang hinahabol niya si Wang Lin sa nasusunog na Starfield, Wang Lin, gusto ng Azure Dragon Divine Sovereign na makita mo siya. Hindi pinansin ni Wang Lin ang matanda. Nang pumasok siya sa nasusunog na Starfield, kumalat ang kanyang Divine Sense sa tulong ng nagniningas na apoy. Gumagamit siya ng spatial bending upang mabilis na lumipat sa ibang posisyon, na nagpapahintulot sa kanya na ayos ka ng buong nasusunog na Starfield. Gayunpaman, wala siyang nakitang anumang bakas ng Big Head at kumpanya. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Lumingon siya at malamig na tumingin sa 7 matanda na humahabol sa kanya. Nasaan sila? Tinitigan ni Wang Lin silang 7 at mabilis na kumalma. Alam niyang hindi malulutas ng galit ang problema. Kailangan niyang manatiling kalmado. Wang Lin, gustong makita ka ng Divine Sovereign. Gusto mo bang sabihin ko sa pangatlong beses? Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, kung wala ako, ang Azure Dragon Divine Sovereign ay may selyo pa rin sa Rain Celestial Realm. Ikaw. Tinitigan ng elder ng Azure Dragon Divine Sect si Wang Lin, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas malungkot. Kung hindi dahil sa matandang Vermilion Bird Divine Emperor, matagal nang nawala ang iyong Azure Dragon Divine Sect. Kung gusto akong makita ng iyong Azure Dragon Divine Sovereign, maaari siyang pumunta rito. Hindi aalis si Wang Lin mula sa nasusunog na Starfield na ito. Ang napakalaking apoy dito ay maaaring makapagpataas ng kanyang kapangyarihan. Ang elder ng Azure Dragon Divine Sect ay tumawa sa galit, ngunit ang mga tao sa paligid niya ay tumahimik. Namatay ang Vermilion Bird Divine Emperor para sa Four Divine Sect. Sobrang hinangaan siya ng matandang ito dahil dito. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang sinaunang kawalan. Tila naglalaman ito ng kapangyarihan ng isang spell. Nang lumitaw ito, pati ang nasusunog na Starfield ay tila huminto. Agad na naging seryoso ang mga ekspresyon ng 7 matanda. Napaatras sila ng ilang hakbang at sabay na pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Pagbati, banal na soberano. Ang mga piraso ng berdeng ilaw ay lumitaw sa mundo at mabilis na nakondense. Ang nakapalibot na apoy ay tila pinaghiwalay ng isang pares ng mga higanting kamay at isang bukas na lugar ang lumitaw.
Ang berdeng ilaw ay namuo sa hitsura ng Azure Dragon Divine Emperor sa pagbubukas na ito. Kung ikukumpara sa nalulungkot na kalagayan niya sa Rain Celestial Realm, ang Azure Dragon Divine Emperor ay para siyang bagong tao. Kumikislap ang kulay berde niyang damit at nasa likod niya ang kamay. Isang nakakagimbal na pressure ang kumalat at tinakpan ng lugar. Ipagpalagay ko na bumalik ka upang ibalik ang banal na kayamanan. Inabot ng Azure Dragon Divine Emperor ang kanyang kamay at mahinahong tumingin kay Wang Lin. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Sila ay ganap na malamig. Nasaan ang mga kaibigan ko? Umatras ng ilang hakbang si Wang Lin at tumingin sa Azure Dragon Divine Emperor. Pakiramdam niya ay babagsak ang buong katawan niya sa pressure na ito, ngunit pinilit niyang tiisin ito. Ang Azure Dragon Divine Emperor ay ngumiti, tanging ang ngiti na ito ay napakalamig. Hindi ko sila pinahirapan. Ang lahat ng mga tagalabas ay ipinadala sa isang planeta sa gilid ng 4 na Divine Sect. Maaari kong talikuran ang aking pagkakakilanlan bilang ang Vermilion Bird Divine Emperor, maaari kong ibigay sa iyo ang banal na kayamanan, maaari akong umalis at hindi na bumalik, ngunit isang bagay ang aalisin ko. Hindi kailanman sinadya ni Wang Lin na panatilihin ang banal na kayamanan. Ikinaway niya ang kanyang kanang kamay sa kawalan at pagkatapos ay lumitaw ang isang nagniningas na puting bato. May patak din ng banal na dugo sa loob. Kabanata 11:25. Ji Qiong. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, gusto kong kunin ang mga labi ng matandang Divine Emperor. Ang Azure Dragon Divine Emperor ay tahimik na nagmuni-muni ng kaunti. Bahagyang nabawasan ng lamig sa kanyang mga mata ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal. Sa tingin ko mas gugustuhin niyang ilibing sa 4 Divine Sect. Ginugol ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor ang kanyang buhay para sa 4 Divine Sect. Ngayong patay na siya, karapat-dapat siya sa kalayaan. Aalisin ko siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagsiwalat ng patuloy na titig habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay at ang puting bato ay lumipad patungo sa Azure Dragon Divine Emperor. Ang Azure Dragon Divine Sovereign ay maingat na tumingin sa bato. Bumantong hininga siya at hindi na nagsalita. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, at ang 7 matatanda ay umalis kasama niya. Ang isa sa mga elder ng Vermilion Bird Divine Sect ay lumingon kay Wang Lin. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit tumingin sa kanya ang Azure Dragon Divine Sovereign, dahilan para mapabuntong hininga ang matanda at hindi makapagsalita. Umalis si Wang Lin kasama ang matandang Divine Emperor, na ang katawan ay naging bato. Umalis siya sa 4 Divine Sect at nakita niya si Big Head at ang kumpanyang naghihintay sa kanya. Ang 4 Divine Sect ay hindi na magkakaroon ng anumang koneksyon sa kanya, ngunit ang hitsura ng Vermilion Bird Divine Sect Elder ay nakapagtaka kay Wang Lin. Bahagya niyang naramdaman na parang may hindi niya alam. Ito ay dahil binigyan din siya ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor ng Vermilion Bird Cloak at ang token na nabuo ng Vermilion Bird Spirit. Hindi sila binanggit ng Azure Dragon Divine Sovereign. Kung sinabi mong nakalimutan niya, hindi maniniwala si Wang Lin. Isa pa, ang sikreto na tanging ang Vermilion Bird Divine Emperor lang ang makakaalam, ang sikretong naging sanhi ng digmaan sa pagitan ng 4 Divine Sect at ng Brilliant Void Realm, ang Azure Dragon Divine Sovereign ay hindi pa nagtanong sa kanya tungkol dito. Matapos dalhin ni Wang Lin sa malayo ang lahat, ang Azure Dragon Divine Sovereign ay umupo sa pangunahing bulwagan ng Azure Dragon Divine Sect. Siya ay mukhang pagod na pagod, at ang 4 na banal na kayamanan ay lumutang sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay hindi sa Holy Treasures, ngunit sa labas ng main hall. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya at binawi ang tingin. Bumulong siya ng ilang salita na hindi naririnig ng iba maliban sa kanya. Matapos ipadala si Big Head at ang kumpanya sa bagong Rain Celestial Realm, wala na siyang alalahanin. Kalmado siyang lumutang sa gitna ng mga bituin at saka nagniningning ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Isang malakas na aura ang nakapalibot kay Wang Lin. Siya ay ganap na nababalot sa layunin ng labanan. Tuo Sen, mahigit 1,000 taon na. Ikaw at ako ang maglalaban sa huli. Napakapangit ng aura ni Wang Lin habang lumilipad siya sa mga bituin. Gumamit siya ng spatial bending habang mabilis siyang lumipat patungo sa pamilyar na planetang Suzaku. Sa planetang Suzaku, wala nang maraming cultivator ang natitira sa buong planeta. Karamihan sa kanila ay napunta sa lupain ng sinaunang Diyos. Pagkapasok nila ay pinutol sila sa labas. Walang nakakaalam kung ligtas pa rin ang mga cultivator na iyon. Ang Land of the Ancient God ay isang spatial crack, kaya walang nangyari sa loob na magdulot ng anumang pagbabago sa labas. Ang espasyo sa labas ng planetang Suzaku ay umikot at lumabas si Wang Lin. Sa pagtingin sa planetang Suzaku at sa mga nagsasaka sa paligid nito, gumawa ng panibagong hakbang si Wang Lin. Nang siya ay lumitaw, siya ay nasa buwan ng planetang Suzaku. May mga natural na cultivator dito, ngunit salamat sa antas ng cultivation ni Wang Lin, walang nakapansin sa kanya. Nakahanap si Wang Lin ng bundok at nagtago sa loob.
Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang sariling espasyo sa loob at inukit ang isang porma sayon sa lupa. Ito ang Qinglin Celestial Formation na natutunan niya noong pinagsama niya si Qinglin. Maaari nitong itago ang lahat ng bakas niya at pigilan ng sinuman na mahanap siya. Matapos mabuo ang porma sayon, kumuha siya ng ilang Celestial Jade at inilagay ang mga ito sa porma sayon. Ang kanyang kamay ay nakaturo sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang bahagi ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumipad palabas. Kaluluwa, kumuha ng anyo. Mabilis na nabuo ang mga kamay ni Wang Lin ng ilang seal. Ang pinanggalingan na kaluluwa ay naging berdeng usok at umikot sa kanya ng ilang beses. Pagkatapos ay namuo ito sa anyo ng tao. Pumaporma ng katawan. Kinagat ni Wang Lin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo. Ang kaunting bahagi ng kanyang natitirang celestial origin na enerhiya ay napasok sa bahaging ito ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Agad na nagningning na pula ang pinanggalingan na kaluluwa at ang ilan sa mga bato sa lupa ay nanginig na parang hinihila. Hindi nagtagal, lumipad ang mga bato sa pinanggalingan na kaluluwa. Para bang may nabuong puyo ng tubig sa yungib, habang ang hindi mabilang na mga piraso ng bato ay nagtipon patungo sa pinanggalingan na kaluluwa, at unti-unti itong tumigas. Pagkaraan ng halos 7 minuto, lumitaw ang isang kopya ni Wang Lin. Ang celestial spell ng body formation ng Celestial Emperor Qinglin ay parang buhay. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kahit na sa kanyang cultivation level, hindi niya matukoy kung totoo o peke ang pinanggalingan na kaluluwa sa harap niya. Kung ito ay parang buhay lamang, hindi ito magiging celestial spell ni Qinglin. Bukod sa imposibleng makilala ito sa tunay na katawan, mayroon din itong kakayahang gumamit ng halos kaparehong lakas ng tunay na katawan. Kaya lang, sa pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin, maaari lamang itong tumagal ng 10 araw. Pagkalipas ng 10 araw, babagsak ang avatar na ito. Kahit na ito ay napatay, ito ay bahagyang masugatan lamang ang orihinal na katawan at hindi magiging sanhi ng labis na epekto. Kasabay nito, ang kanyang orihinal na katawan ay hindi makagalaw sa loob ng 10 araw na ito at mahimbing na natutulog. Kaya naman kinailangan itong gamitin sa porma sayon para itago ang kanyang presensya. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at bumukas ang bitik sa kanyang storage space. Ang pilak na babaeng bangkay ay lumabas mula sa siwang. Hindi siya nagsalita at umupo sa loob ng formation sa tabi ni Wang Lin. Nandito ang porma sayon para itago siya at narito ang bangkay ng babae para bantayan siya. Bahagyang nag-isip si Wang Lin bago ibinaba ang ilang makapangyarihang mga paghihigpit, at pagkatapos ay nakaramdam ba siya ng kaginhawahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang patay na at maging ang kanyang paghinga ay unti-unting huminto. Pati ang pintig ng puso niya ay nawala at para siyang patay. Kasabay nito, sa sandaling huminto ang hininga at tibok ng puso ni Wang Lin, ang avatar na gawa sa bato ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Matapos igalaw ng kaunti ang kanyang katawan, tiningnan ni Wang Lin ang kanyang katawan sa loob ng formation at ang pilak na babaeng bangkay. Pagkatapos ay kumundat ang kanyang katawan at diretsyong umalis sa bundok. Gumamit siya ng spatial bending para i-bypass ang lahat ng cultivator sa labas ng planetang Suzaku at muling lumitaw sa planetang Suzaku. Nang dumaan si Wang Lin sa mga cultivator sa paligid ng planetang Suzaku, 4 na tao ang nagmulat ng kanilang mga mata na parang may napansin sila, ngunit hindi nila pinigilan si Wang Lin. Kung tutusin, nitong mga nakaraang araw, maraming masasamang halimaw ang sumugod dito. Wala sa mga cultivator na pumasok sa Land of the Ancient God ang mas pamilyar dito kaysa kay Wang Lin. Pagkatapos niyang makapasok sa planetang Suzaku, dumiretso siya sa Sea of Devils. Sa daan, hindi siya gumamit ng teleportation upang mabilis na makarating doon, ngunit ginugol ang oras sa pag-adapt sa kanyang katawan. Pagkatapos lamang niyang maging pamilyar ang kanyang sarili ay bumilis siya. Sa daan, nadaanan niya ang dating Fighting Evil Sect at ang porma sayon ng dragon na nabuo ng inukit na bundok. Malabo niyang nakita ang isang babae na maingat na pinag-aaralan ang bawat sukat para lamang makabuo ng protective jade. Tinitigan niya ang dragon mula noong 1,000 taon na ang nakakaraan kahit na higit sa kalahating ito ay nasira at medyo kahawig lang ng dragon. Wala nang sekta dito at ito ay ganap na tiwangwang. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at nawala. Dumaan siya sa higit sa kalahati ng dagat ng mga Diablo at nakarating sa pasukan sa lupain ng sinaunang Diyos. Tahimik lang at wala ni isang cultivator ang naririto. Maliwanag na nakapasok silang lahat sa Land of the Ancient God. Pumasok si Wang Lin sa pasukan ng walang pag-aalinlangan at lumitaw sa kawalan. Sa sandaling pumasok siya, isang malakas na amoy ng dugo ang sumabog sa kanya. Mayroong hindi mabilang na mga bato na lumulutang sa kawalan, at lahat sila ay tinina ng pula ng dugo. Maraming katawan ang lumulutang sa kawalan. May mga cultivator at mabangis na hayop. Naroon ang katawan ng 1,000,000 talampakang asul na gagamba, 10,000,000 talampakan na higanteng sawa, at maraming mabangis na hayop na may iba't ibang laki. May dragon pa nga, pero wala itong pakpak, at may grupo ng mga insekto na kasing laki ng braso.
Mayroon pa ring mga pagbabago sa pinagmulan ng enerhiya na natitira dito. Malinaw na isang malaking labanan ang naganap sa lugar na ito. Karamihan sa mga bangkay dito ay nasunog, ang ilan ay nagyelo, at iba pang tumagas na nana. Halatang nilason sila. Habang lumilipad siya, mas marami ang mga katawan, at dumami ang mga sanhi ng kamatayan. May isang higanting sawa na tinusok ng hindi mabilang na mga espada na nakapatong sa isang piraso ng bato. Gayunpaman, nakadilat pa rin ang mga mata nito at may mabangis na tingin. Sa huli, imposibleng makakita ng buong bangkay, dahil ang lahat ng ito ay mga sirang paa at bahagi ng katawan. Maging si Wang Lin, na nakasanayan na sa buhay at kamatayan, ay nakaramdam ng pagkirot ng kanyang mga pupil dito. Gayunpaman, hindi siya tumigil at nagpatuloy sa paglipad patungo sa pasukan sa susunod na antas. Habang lumilipad siya, isang malamig na aura ang bumalot sa kanya. Huminto si Wang Lin at tumingin sa kanyang kanan. May malaking bato na 10,000 talampakan sa kanan niya. Maraming naputol na katawan sa batong iyon, mga katawan ng mga cultivator at mabangis na hayop. May itim na liwanag na nakapalibot sa gilid ng bato. Maliban kung titingnan mong mabuti, imposibleng makita ang itim na liwanag sa madilim na kawalan na ito. May isang matipunong lalaki na nakasquat sa itim na liwanag. Tanging ang pangitaas niyang katawan lamang ang nakahubad at natatakpan ng itim na buhok na parabang isa siyang ganid. Gayunpaman, kung titingnan mo ang kanyang ulo, walang cultivator ang mag-iisip na ito ay isang tao. Mayroong higit sa 10 sanga na lumalabas sa kanyang leeg at may ulo sa dulo ng bawat sanga. Lahat sila ay nasa lupa ngumunguya. Crunch, crunch. Napakababa ng tunog na ito at madaling baliwalain. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang tingin ni Wang Lin sa kakaibang bagay na ito, biglang lumakas ang tunog. Sa kalaunan ay nakuha ni Wang Lin ng malinaw ang pinagmulan ng tunog. Ang mga ulo ay nag-aaway sa isang halimaw. Parang pati mga buto ay nilalamon. Nang makita ni Wang Lin ang matipunong lalaki, napansin din ng matipunong lalaki si Wang Lin. Ang higit sa 10 ulo ay dahan-daang bumangon at tumingin kay Wang Lin. Ang ilan sa mga ulo ay may dugong lumalabas sa kanilang mga bibig, habang ang ilan ay ngumunguya pa. Kabanata 11:26. Labanan si Ji Qiong. Sa kanyang sandali, naramdaman ni Wang Lin ang lamig sa kanyang katawan. Ang lamig na ito ay tumusok sa kanyang mga buto at isang malakas na pakiramdam ng krisis ang nakapalibot sa kanya. Gayunpaman, sa mga taon ng karanasan sa buhay at kamatayan, si Wang Lin ay may makapangyarihang pag-iisip at nanatili siyang kalmado. Hindi siya umuurong o tumakas, ngunit nakatayo lang doon na parang nagugat. Lumiit ang kanyang mga pupil hanggang sa naging black point ang mga ito habang nakatitig sa mabangis na hayop na tila isang matipunong lalaki. Ji Qiong. Ang mga alaala ng sinaunang Diyos na si Tusi ay sumagi sa isip ni Wang Lin bago ibinalik sa alaala ang mabangis na hayop na ito. Matapos makilala ang halimaw na ito, lumabas ang malamig na pawis sa noo ni Wang Lin. Habang tumataas ang kanyang antas ng cultivation, pag-unawa sa batas, at karanasan, naunawaan ni Wang Lin na hindi ang mga cultivator ang pinakamalakas. Mayroong ilang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mabangis na hayop. Mayroong kahit ilang mabangis na hayop na kahit isang 8 star na sinaunang Diyos ay hindi gustong pukawin. Tulad ng kawan ng hayop ng lamok o ang iba pang alaalang naalala ni Wang Lin. Ito ay isang madilim na walang laman. Kahit ang mga bituin ay hindi makapagliwanag sa lugar na ito. May isang purple na planeta sa malayo. Isang figurang may taas na daan-daang talampakan ang dahan-daang lumipad palabas. Hindi kalakihan ang figure na ito, ngunit mayroong 36 na sangay na may 36 na malalaking ulo na nakadikit sa mga ito. Kung susuriin ng isa, makikita nila na ang bawat sangay ay 10,000 talampakan ng haba. Bilang resulta, ang katawan ng kakaibang hayop na ito ay maaaring hindi papansinin. Pagkatapos nitong lumipad palayo sa purple na planeta, nagpakawala ito ng dagandong. Ito ang tinipong dagandong ng 36 na ulo, at ito ay nanginginig sa langit. Maging ang espasyo mismo ay nagsimulang gumuho at hatiin. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang hayop ay hindi umuungal sa kalawakan, ngunit sa isang higanting sinaunang Diyos sa hindi kalayuan. Walang maraming mga hayop sa mga bituin na ng ahas na umungol sa isang sinaunang Diyos, at kahit na mas mababa ang ng ahas na salakayin ng isang sinaunang Diyos. Ang 36 na ulo na si Ji Qiong ay sumugod sa sinaunang Diyos habang umaatumal. Dito natapos ang eksena. Tumingin si Wang Lin kay Ji Qiong na nakatingin sa kanya at marahang umatras. Ang isa sa mga ulo ng Ji Qiong ay nagpahayag ng pag-aalinlangan. Tumingin ito kay Wang Lin at pagkatapos ay sa natitirang bangkay na parabang tinitimbang nito ang trade-off. Dahan-daang umatras si Wang Lin ng isa pang hakbang at nakabantay. Mula sa mga alaala ni Tusi, napakalakas ng halimaw na ito. Kinailangang aminin ni Wang Lin na sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, mahihirapan siyang patayin o hulihin ang halimaw na ito, kaya maaari lamang siyang umatras. Gayunpaman, kailangan niyang mag-ingat habang umaatras,
at kailangan niyang gawin ito ng dahan-dahan. Kung napakabilis nito, agad siyang hahabulin ng mabangis na hayop na ito. Kung ang halimaw na ito ay maaaring maging sinaunang Diyos na hayop ng aking orihinal na katawan, ito ay magpapalaki ng husto sa aking orihinal na katawan. Sa kasamaang palad. Habang dahan-dahang umatras si Wang Lin, unti-unting bumababa ang 18 ulo ng Ji Qiong at patuloy na ngumunguya sa mga katawan, na gumagawa ng malalakas na ingay. Ang tunog na ito ay umalingaw sa tahimik na walang laman na ito at parang napakasakit. Gayunpaman, may ulo pa rin na hindi nakababa para lumunin ang bangkay. Malamig nitong tinitigan si Wang Lin. Habang dahan-dahang umatras si Wang Lin, ang ulo ay tila kamakaway na parang ahas at dinilaan ng mga labi nito. Ito ang ulo ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magulo ang buhok niya at may lumabas na dugo sa gilid ng bibig niya. Nakatitig ito kay Wang Lin habang nilalasap ang laman sa bibig nito. Matapos umatras ng 10 hakbang si Wang Lin, ang natitirang 17 ulo ay nakababa lahat, ngunit nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at iniluwa niya ang isang tipak ng bulok na karne. Napaatras ng malaking hakbang si Wang Lin nang walang pag-aalinlangan at naging isang sinag ng liwanag habang siya ay tumakas. Sa sandaling gumalaw siya, ang ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakawala ng matinding sigaw. Ang sigaw na ito ay may kapangyarihan na tumagos sa bato at metal habang umaalingaw ito sa walang laman. Ang ilan sa mga lumulutang na bato ay agad na gumuho. Kasabay nito, ang natitirang 17 ulo ay biglang bumangon at tinitigan si Wang Lin. Pagkatapos sila ay naging isang sinag ng itim na liwanag at kumilos sa hindi maisip na bilis, hinahabol si Wang Lin. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Imposibleng maunawaan ang halimaw na ito sa pamamagitan ng pag-iisip tulad ng isang cultivator. Noong una ay ayaw niya itong pakialaman, ngunit sa ngayon ay palapit na ito ng palapit. Hindi niya magagamit ang spatial bending sa loob ng katawan ng sinaunang Diyos, ngunit nakakapag-teleport siya. Ang katawan ni Wang Lin ay kumandat at siya ay nawala. Gayunpaman, sa sandaling mawala siya, nawala din ang Ji Qiong na humahabol sa kanya. Nang lumabas si Wang Lin mula sa kawalan, nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis siyang humakbang sa gilid. May putok at 100 feet long sword energy ang dumaan sa kanya. Isang bugzo ng hangin ang umihip sa kanyang mukha at agad na lumingon si Wang Lin. Ang Ji Qiong ay nagteleport din habang hinahabol si Wang Lin, at ang enerhiya ng espada ay nagmula sa isa sa bibig nito. Ang mga mata ng 18 ulo ay nagsiwalat ng iba't ibang antas ng pagnanasa sa dugo at kasakiman. Lahat sila ay nakatingin kay Wang Lin habang nagmamadaling lumapit. Parang gusto nila siyang lamunin at matikman ang kanyang buhay na laman. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Wang Lin habang nagteleport siya ng walang salita. Ang Ji Qiong ay nagpakawala ng dagandong at mabilis na humabol. Ang tao at hayop ay patuloy na nagteleport sa loob ng kawalan. Ang Ji Qiong ay napakabilis. Kung hindi niya magagamit ang teleportation, hindi makakapagkumpara si Wang Lin. Gayunpaman, maingat si Wang Lin at madalas na nagteleport kaagad pagkatapos lumitaw, kaya nagawa niyang mapanatili ang distansya sa pagitan nila. Ang mga dagandong ng Ji Qiong ay lalong nagalit. Ang isa sa mga ulo, isang matandang babae, ay kinagat ang dulo ng kanyang dila at dumura ng malansang dugo. Gumalaw ang dugo at naging 2 blood red rune. Ang isa ay lumipad sa hangin at ang isa ay lumipad sa lupa. Sa sandaling ito, isang alon ng dugo ang lumitaw at tinataka ng langit at lupa. Ang lahat ng teleportasyon ay magiging tulad ng pagbagsak sa isang metal plate sa loob ng selyadong lugar na ito. Mag-teleport na lang si Wang Lin, kaya mas naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Inabot niya ang kamay niya at binuksan ang storage space niya. Habang papasok ang Ji Qiong, naglabas si Wang Lin ng isang dilaw na anting-anting. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib ng walang pag-aalinlangan at pinalibutan siya ng hangin, pagkatapos ay nagmamadaling umalis si Wang Lin. Lumakas ang kanyang bilis nang mawala siya sa isang kislap ng makamulto na liwanag. Ang 18 ulo ng Ji Qiong ay mukhang nagulat, ngunit agad silang nagpakawala ng pinag-isang dagandong. Ang isa sa mga ulo, ng isang batang babae, ay nagpahayag ng isang mabangis na sigaw, at ang itim na hangin ay lumitaw sa paligid ng Ji Qiong. Ang hangin ito ay lumikha ng isang bagyo, at ito ay sumakay sa Ji Qiong. Dumagundong ito ng malakas habang hinahabol muli ng Ji Qiong si Wang Lin. Kasabay nito, ang mga pag-awit ay lumabas mula sa 4 na iba pang mga ulo at hindi mabilang na mga itim na rune ang lumitaw. Nagningning sila at pagkatapos ay itinatak sa bagyo. Dahil dito, tumaas ng ilang beses ang bilis ng bagyo. Ang distansyang natamo ni Wang Lin ay agad na sarado. Sa sandaling ito, napakalapit na ni Wang Lin sa pasukan sa susunod na lugar. Malabo niyang nakikita ang isang higanting puyo ng tubig sa kanyang harapan. Alam ni Wang Lin na kapag nakapasok na siya sa puyo ng tubig, maaari siyang umalis sa kawalan at makalayo sa nakakatakot na hayop. Gayunpaman, wala siyang oras. Kahit malayo ang tunog ng bagyo, nasa loob na ito ng 1,000 talampakan mula sa kanya.
Kung magpapatuloy ito, makakahabol ang Ji Qiong bago pa makapasok si Wang Lin sa puyo ng tubig. Sa sandaling ito ng krisis, nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Nagsil ang kaliwang kamay niya at winagiwi niya ang kamay niya. Isang dagat ng apoy ang agad na lumitaw, na bumubuo ng isang hadlang. Agad siyang lumingon, at sa ginawa niya, kumulog sa kanang mata niya at tinuro niya. Sa isang iglap, umalingaw ang mga dumadagandong na dagandong sa kawalan at walang katapusang kulog ang lumabas sa kamay ni Wang Lin. Ang kulog ay bumuo ng lambat at nahulog patungo sa apoy. Sa sandaling ito, ang itim na bagyo sa paligid ng Ji Qiong ay bumangga sa dagat ng apoy. Nagkaroon ng makalangit na dagandong at ang apoy ay agad na naglaho at nagkalat. Ang itim na bagyo ay tumigil din sandali dahil sa dagat ng apoy, ngunit ang 18 ulo na si Ji Qiong ay sumugod sa itim na hangin at lumipad patungo kay Wang Lin. Ang iba't ibang 18 ulo ay nagpahayag ng mabangis na mga ekspresyon, lalo na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na puno ng pananibik na kumain ng buhay na laman. Gayunpaman, binantayan na ito ni Wang Lin. Agad na pinalibutan ng Thundernet ang Ji Qiong. Ang Thundernet ay bumagsak at ang Ji Qiong ay umuungal ng walang katapusan, ngunit ito ay bumagal. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Malakas ang kanyang apoy at kulog, ngunit hindi sapat ang mga ito para masugitan ng Ji Qiong, pinipigilan lamang ito. Sa kung gaano katagal maaaring harangan ng mga spell na ito ang Ji Qiong, maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa puyo ng tubig na iyon at maiwasan ang pagtugis ng Ji Qiong. Gayunpaman, ayaw ni Wang Lin na umalis ng ganito. Kung maglakas loob kang habulin ako, dapat mong bayaran ng presyo. Lumitaw ang lamig sa kanyang mga mata habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo. Pagkatapos ay lumakas ang kanyang pinagmulang enerhiya at lumitaw ang lamig sa kanyang katawan. Isang slaughter aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan at nabuo ang isang lambat ng slaughter energy. Nagpakawala siya ng dagandong at tinuro paarap. Sa isang iglap, ang enerhiya ng pagpatay na ito ay natipon na parang baliw hanggang sa ito ay naging isang madilim na pulang hibla. Sinira nito si Ji Qiong na lumikha ng isang dumadagandong na dagandong sa daan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling bumaril ang madilim na pulang enerhiya ng pagpatay, ang Ji Qiong ay nanginig at ang kulog sa paligid ng katawan nito ay gumuho. Sa sandaling gumuho ang kulog, ang enerhiya ng pagpatay ay sumipol sa himpapawid na parang bulalakaw at lumitaw sa 18 pares ng mga mata ng 18 ulo. Kabanata 11:27. Isang ulo. Direkta itong sisingilin patungo sa isa sa 18 ulo. Ito ay ang nasa katanghaliang gulang na ulo ng lalaki na determinadong patayin si Wang Lin. Ang enerhiya ng pagpatay ay napakabilis na nagsara ito sa isang iglap. Dama po ito sa ulo ng may putok. Sa ilalim ng malakas na epektong ito, hindi napigilan ng Ji Qiong na huminto. Walang oras si Wang Lin upang tingnan ang kinalabasan habang mabilis siyang umatras. Sa isang kisap mata, napapikit siya sa puyo ng tubig at pumasok sa loob. Sa sandaling mawala siya, lumingon siya para tingnan ng Ji Qiong, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na ulo ng lalaki ay nagbuhos ng itim na dugo, ngunit bukod doon, ito ay hindi nasaktan. Nang inig ang Ji Qiong at lahat ng 18 ulo ay tumangala at nagpakawala ng dagandong ng maraming beses na mas malakas kaysa dati. This time galit na talaga. Habang umaalingaw ang dagandong, maging ang vortex na kinaroroonan ni Wang Lin ay naging hindi matatag. Dumating ang Ji Qiong sa tabi ng puyo ng tubig sa isang iglap at nag-charge sa sandaling mawala si Wang Lin. Ang unang pagsubok ng Land of the Ancient God ay nahahati sa metal, kahoy, apoy, at mga pagsubok sa lupa. Noon, pumasok siya sa Earth Trial at nakipagsapalaran na patayin si Hunchback Meng. Sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa pagsubok ng metal. Sa sandaling lumabas siya mula sa puyo ng tubig, ang lumitaw sa harap niya ay isang libingan ng mga espada. May mga putol na espada na nakatusok sa lupa kung saan-saan. Sa isang sulyap, ang walang hangganang mundong ito ay ganap na natatakpan ng mga espada, at imposibleng bilangin silang lahat. May matinding kalungkutan mula sa mga espada na nagbigay ng malungkot na aura. Walang oras si Wang Lin para pagmasdan ng kanyang paligid at agad na lumabas. Kasabay nito ang pagliwanag ng kanyang kanang mata at pagkulog ng kulog sa kanyang katawan. Mula sa malayo, si Wang Lin ay parang isang kulog na celestial ng nakaraan. Hindi na siya nagdalawang isip na sumingil, saka tinuro ang likod niya. Ang kulog sa paligid niya ay tila nakakita ng isang siwang, at ito ay bumaril sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, umikot ang madilim na kalangitan sa likod ni Wang Lin. Ang galit na si Ji Qiong ay lumabas at bumangga sa kulog na binaril ni Wang Lin. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa libingan ng espada ng dumaong ang kulog. Ang Ji Qiong ay nagpakawala ng dagandong at hindi pinansin ang kulog. Nakatitig kay Wang Lin ang 17 pares ng pulang mata habang humahabol ito. Gayunpaman, hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan ng kulog ni Wang Lin.
Nang bumagsak ang kulog sa Ji Qiong, naging imposible para sa Ji Qiong na bumilis. Para bang ang Ji Qiong ay dumaranas ng banal na kaparusahan at si Wang Lin ang mensahero ng langit. Habang lumilipad si Wang Lin, ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumubuo ng mga selyo. Lumitaw si Thunder mula sa kawalan at umilo sa pagitan ng kanyang mga daliri bago hinampas ang Ji Qiong. Ang Ji Qiong ay patuloy na umaatungal, ang 18 ulo ay patuloy na umaawit, at hindi mabilang na mga spell ang bumaril kay Wang Lin. Sa sandaling ito, isang itim na ulap ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Napalitan ito ng itim na dila na mabilis na tumama sa kanya. Bahagyang namutla ang mukha ni Wang Lin at napuno ng lamig ang kanyang mga mata. Itinuro ng kanyang kanang kamay ang kawalan at tinakpan ng Call the Wind ang kalahati ng langit. Ito ay naging 4 na itim na dragon at sinisingil sa itim na dila. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at kumalat ang impact sa isang ripple. Umiwas si Wang Lin sa gilid upang maiwasan ang aftershock. Pagkatapos ang kanyang kanang kamay ay muling gumawa ng mga selyo at muling lumitaw ang kulog. Nagkalat din ang dagat ng apoy kasabay ng kulog. Ang Ji Qiong ay nagpakawalan ng dagindong. Nanlamig ang mga mata ng isang ulo na isang lalaking may asul na buhok, at ibinuko niya ang kanyang bibig para dumura. Isang sinag ng asul na liwanag ang lumitaw at ang singaw ng tubig ay lumitaw sa harap ng ulo. Ang singaw ng tubig ay agad na nagsimulang lumaki at maraming tubig ang lumitaw. Tumawid ito sa kalangitan, na nagmistulang bagong karagatan. Sa sandaling tumagos ang kulog at apoy ni Wang Lin sa karagatan, isang ulong parang batang lalaki ang nagluwa ng isang subaw ng malamig na enerhiya. Ang malamig na enerhiya na ito ay isang malamig na hangin na naging sanhi ng panginginig ng mundo at napuno ang mundo ng malamig na enerhiya. Ang mga kaluskos ay nagmula sa karagatan at ang buong karagatan ay nagyelo at naging isang glacier. Ang walang katapusang kulog ay nagyelo sa loob, at maging ang nagngangalit na apoy ay hindi gumagalaw sa loob ng yelo. Kung iyon nga, hindi ito sapat para mabigla, ngunit ang malamig na enerhiya ay tila magagawang lumikha ng yelo kahit saan. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang malamig na enerhiya na dumarating sa kanya mula sa lahat ng panig. Napansin niyang may pahiwatig ng yelo na lumalabas sa kanyang paligid. Si Wang Lin ay nakipaglaban sa buong buhay niya at napakaraming karanasan, kaya hindi siya nataranta. Pulang-pula ang kanyang katawan at lumitaw ang baluti ng vermilion bird sa paligid niya. Matapos paligiran ng baluti ang kanyang katawan, ang puting vermilion bird ay sumigaw. Umalis si Wang Lin at direktang bumagsak sa yelo na lumilitaw. Lumitaw ang mga popong sound mula sa manipis na hangin. Bago pa dumampi ang yelo kay Wang Lin, natunaw na ito. Nagbigay daan ito kay Wang Lin na maparga sa pamamagitan ng yelo na nabubuo sa paligid niya. Matapos umahan mula sa yelo, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at muling lumitaw ang walang katapusang kulog. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito ipinadala sa Ji Qiong, ngunit sa libingan ng espada. Sa isang iglap, dumaong ang kulog sa lupa at lumikha ng isang dumadagindong na dagindong. Kumalat ang kulog at naapektuhan ng lahat ng nabasag na salita. Ang mga espada ay nagsasagawa ng kulog, kaya mabilis itong kumalat, at hindi nagtagal, ang lahat ng mga espada sa loob ng 10,000 talampakan ay natabunan ng kulog. Sa isang dagindong, walang awang itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay. Nang ang Ji Qiong ay nasa loob ng 1,000 talampakan mula sa kanya, ang lahat ng mga espada sa lupa ay naapektuhan ng kulog at nahugot mula sa lupa. Ang mga espadang ito ay nahulog na parang ulan ng mga espada sa Ji Qiong habang dala ang lakas ng kulog. Lumitaw ang lamig sa mga mata ni Wang Lin. Ang Ji Qiong ay may layuning pumatay sa kanya, at kasabay nito, si Wang Lin ay may layunin din na pumatay sa Ji Qiong na ito na hindi susuko. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, magiging napakahirap na patayin ang Ji Qiong. Kung hindi dahil sa bilis niya, naabutan siya ng Ji Qiong at nilamon siya. Bagamat nandito lang siya sa kanyang avatar at hindi gaanong maaapektuhan ang kanyang orihinal na katawan kung siya ay mamatay, pumunta siya rito para makita ang lakas ni Tuo Sen, kaya ayaw niyang tanggapin ang kamatayan dito. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga espada sa lupa ay umaakyat sa Ji Qiong. Mabilis na umatras si Wang Lin. Habang ginagawa niya iyon, gumalaw ang kanyang kamay at bumaril ng kulog sa lupa. Ang bawat pagkislap ng kulog ay nagdulot ng isang dumadagindong na dagindong at nagpalipad sa hangin sa hindi mabilang na mga espada. Habang pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Wang Lin, halos lahat ng mga espada sa loob ng 5,000 kilometro ay tumaas sa ere. Pinalibutan ng kulog ang mga espada, at ang makakapal na grupo ng mga espada ay bumuo ng masikip na lambat. Ang sipol ng mga espada ay napakalakas na pinalitan pa nito ang tunog ng kulog at pinigilan ang mga dagindong ni Ji Qiong. Ulan ng espada. Ulan ng mga espada, ang tanging angkop na termino para ilarawan ang eksenang ito. Ang hindi mabilang na mga espada ay natatakpan ng kalawang, ngunit ang lahat ng kalawang ay nalaglag dahil sa kulog. Mayroong hindi mabilang na mekantab na mga espada bago si Wang Lin na bumaril patungo sa Ji Qiong. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ng mga espadang ito.
Ang enerhiya ng espada at kulog ay kumalat at umarangkade sa Ji-Kyung mula sa lahat ng direksyon. Ang Ji-Kyung ay umungal ng galit, at ang 18 ulo ay umawit at ang mga kamay nito ay bumubuo ng mga selyo tulad ng isang cultivator. Habang umaawit ang 18 ulo, lumitaw ang mga itim na rune sa harap ng bawat ulo. Parami ng parami ang mga rune na lumitaw, at mas mabilis silang lumitaw. Ang mga rune ay bumuo ng isang magaan na kalasag na tumatakip sa katawan nito. Sa sandaling ito, dumating ang ulan ng mga espada. Bang, 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 bang. Ang mga espada ay bumangga sa magaan na kalasag na parang baliw, at ang kulog ay nagbigay sa kanila ng isang kamanghamanghang kapangyarihan. Gayun din, ang mga espada ay nagdadala ng isang aura na walang pagbabalik habang sila ay bumagsak sa magaan na kalasag. Kung hindi mababasag ang ilaw na screen, mababasag ang mga espada. Rumble, 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 rumble. Ang mga espada ay isa-isang bumagsak sa alikabok na itinulak palayo. Gayunpaman, ang ibang mga espada ay tumagos sa alikabok at bumangga rin sa kalasag. Ang prosesong ito ay tumagal ng 12 ng paghinga. Ang liwanag na screen ay unti-unting nanginig at nagbuga ng itim na liwanag. Ang ilaw na screen ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak, ngunit ang dami ng mga espada ay mabilis na bumababa. Paano hahayaan ni Wang Lin na matapos ito ng ganito? Gumalaw ang kanyang kamay, nagpapadala ng kulog sa mas malalayong lugar. Nang bumagsak ang unang alon ng lumilipad na mga espada, ang pangalawang alon ng mga espada ay tumakip sa kalangitan at bumagsak. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang dagandong ang nagmula sa loob ng ilaw na screen at ang ilaw na screen ay naging transparent, na nagpapakita ng apoy. Ang nasa katanghaliang gulang na ulo ng lalaki sa 18 ulo ay naglalabas ng malaking halaga ng apoy. Gayunpaman, ang apoy na ito ay hindi pula, ngunit ginto. Ang gintong apoy na ito ay lumabas mula sa liwanag na kalasag at tumawid sa kalangitan. Ang init na nilalaman ng apoy ay sapat na upang matuno ang lahat ng lumilipad na espada. Nang makita ang apoy, hindi lamang si Wang Lin ay hindi nagulat, siya ay mabaho. Pagkatapos ng isang flash ng pag-aalinlangan, naging determinado ang mga mata ni Wang Lin. Ito ay isang makalangit na pagkakataon. Lumitaw ang apoy sa kaliwang mata ni Wang Lin at pinalibutan ang kanyang buong katawan. Sumigaw siya, 9 mysterious spell, fire escape. Walang limitasyon para sa kanya kung saan may mga apoy. Si Wang Lin ay naging apoy at nawala. Gayunpaman, nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa loob ng 30 talampakan mula sa Ji-Kyung, sa loob ng gintong apoy. Sa sandaling lumitaw muli ang kanyang katawan at naramdaman niya ang init, maging siya ay naramdaman na ang init ay medyo hindi makayanin. Gayunpaman, nagdikit ang kanyang mga ngipin at muling sumulpot sa unahan. Sa pagkakataong ito, lumitaw siya 10 talampakan sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na ulo ng lalaking iyon. Lumitaw sa mga mata ni Wang Lin ang layuning pumatay. Itinaas niya ang kanang kamay at lumitaw ang isang bakal na espada. Ang bakal na espadang ito ay may malaking kalawang, at sa sandaling lumitaw ito, ang lahat ng lumilipad na espada sa pagsubok na ito ay nanginig. Ang pinagmula ng enerhiya sa loob ni Wang Lin ay pumasok sa bakal na espada at kumislap. Ang pinagmula ng enerhiya ay naging isang nanginginig sa langit at nakamamanghang sword strike. Lumapag ang espada at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nagkaroon ng putok, pagkatapos ay lumitaw ang isang linya ng dugo sa isa sa 18 leeg. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na ulo ng lalaki ay nagsiwalat ng mukhang hindi makapaniwala. At siya ay natamba. Walang pag-aalinlangan, binawi ni Wang Lin ang kanyang mga espada at nagmamadaling lumabas. Gumamit siya ng fire escape upang hawakan ang ulo at pagkatapos ay lumitaw 10,000 talampakan ang layo. Mabilis siyang umalis at hindi na lumingon. Kabanata 11:28. Namatay ang avatar. Matapos matagumpay na putulin ang isang ulo, maging si Wang Lin ay nagulat. Maliban kung napipilitin siya, hinding-hindi niya gagawin ang ginawa niya. Pagkatapos ng lahat, ang Ji-Kyung ay isang sinaunang hayop na nang-ahas na lumaban sa isang sinaunang Diyos. Ang kanyang intensyon ay sakta ng Ji-Kyung at sa gayon ay bigyan ng pangalawang alon ng mga espada ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang isang hampas na ito ay mapuputol ang ulo. Walang sapat na oras para mag-isip, kaya nahawakan na lang niya ang ulo ng medyo may edad na nakita niyang kakaiba at nakatakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kalangitan ay bumukas sa berdeng apoy, at may berdeng fragment sa loob ng apoy. Ang fragment na ito ay parang isang piraso ng porselana na nabasag, ngunit may kapangyarihan ng langit na nagmumula sa fragment na iyon. Naningkit ang mga mata ni Wang Lin, ngunit hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang fragment at naging anino habang umaarangkada siya sa unahan. Sa sandaling ito, ang sanga na pinutol ang ulo ay mabilis na lumiit hanggang sa ito ay nawala sa berdeng gas. Tumangala ang natitirang 17 ulo at maging ang matipuno nitong katawan ng lalaki ay nanginginig ng husto. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng nanginginig sa langit.
Pinigilan ng Dagandong na ito ang kulog at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang buong kaharian ay tila nabaligtad at ang lahat ng paparating na mga espada ay nanginig. Habang umuungal ang Ji Qiong, umalangaw ito. Napakabilis nito kaya agad nitong sinarado si Wang Lin. Ang 17 ulo ay umawit ng iba't ibang spell at lahat ay nagtangkang lamunin si Wang Lin. Agad na lumitaw ang isang bagyo at isang berdeng ambon ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Isang higanting berdeng ulo ang lumitaw sa harap ng Ji Qiong. Mukha itong tao ngunit nababalutan ng kaliskis at walang awa ang tingin. Mula sa malayo, masasabi na ito ay napakalaki, hindi bababa sa 10,000 talampakan ng taas. Ang kakaiba ay may tatak ng kamay sa pagitan ng mga kilay nitong ulo. Ang handprint na ito ay parang selyo, at naglabas ito ng walang katapusang purple na gas. Habang umuungal ang Ji Qiong, ibinuko ng kakaibang ulo ang bibig nito at sinubukang lamunin si Wang Lin. Nang lumitaw ang higanting ulo, hindi mabilang na mga hibla ng lilang gas ang lumitaw sa kalangitan at dahan-dawang nabuo ang isang higanting handprint. Hindi ito nahulog sa ulo kundi patungo sa Ji Qiong. Ang 17 ulo ng Ji Qiong ay tila ayaw at patuloy na umuungal bilang pagtutol. Tila kahit na nasa panganib na harapin ang tatak ng kamay na iyon, ipapatawag pa rin ito ang higanting ulo. Lumiit ang mga pupil ni Wang Lin. Naramdaman niyang may mali kanina. Bagamat malakas ang Ji Qiong na ito, hindi ito tumugma sa lakas na nakita niya sa alaala ni Tusi. Kahit na ang nasa alaala ni Tusi ay may 36 na ulo, mayroon na itong 18 ulo. Ang hinala na ito ay lumitaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito inisip. Nang magsimula siyang maghinala, gumamit si Ji Qiong ng isang spell na nagpamanhid sa kanyang anid. Sa sandaling lumitaw ang ulo, ang pagkultibo ni Wang Lin ay tila huminto at siya ay halos ganap na nagyelo. Nang tangkaing lamunin siya ng ulo, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumitaw sa paligid niya. Ito ay hindi isang puwersa ng pagsipsip na maaari niyang labanan, at sa kanyang pagyayalo sa paglilinang, si Wang Lin ay direktang hinayla patungo sa higanting bibig. Tila kayang lamunin ng spell na ginamit ng ulo ang mundo. Ang mga lumilipad na espada sa ikalawang alon ay nahuli lahat. Kung iyon nga, hindi ito magiging masama. Ang ikinagulat ni Wang Lin ay maging ang mundo ay nanginginig na parang lalamunan ito ng bibig. Ang mundo ay napunit at hinayla. May espiritu noong sinaunang panahon na nagngangalang Ji. Sa tuwing nilalamon nito ang mundo, magkakaroon ito ng isang ulo. Sa sandaling ito, lumitaw ang pangungusap na ito sa ulo ni Wang Lin. Mapatla ang mukha niya at parang bulalakaw ang galaw ng katawan. Papalapit na siya ng papalapit sa bibig na iyon. Sa sandaling ito ng krisis, pinilit ni Wang Lin na itaas ang kanyang kanang kamay patungo sa kanyang mga kilay. Nagmula sa kanyang braso ang mga popping sound hanggang sa naging bato ito, ngunit hinawakan niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dahil dito, sumabog ang buong kanang braso ni Wang Lin at hindi mabilang na mga bato ang lumipad sa bibig. Gayunpaman, matapos hiramin ang pagsabog ng kanang braso, medyo lumuwag ang kanyang nagyayalong paglilinang. Sa isang iglap, naabot ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang walang laman at bumukas ang storage space. Mabilis niyang itinapon sa loob ang fragment at bakal na espada, pagkatapos ay lumipad palabas ang isang balat ng hayop at damapo sa tabi ng dilaw na anting-anting sa kanyang dibdib. Ang dilaw na anting-anting na ito ay isang tato na mabilis na lanta at ang balat ng hayop ay isa pa. Ang balat ng hayop ay ginawa ni Tashan gamit ang mana mula sa Tato Clan Holy Ancestor. Sa dalawang bilis na tato, ang bilis ni Wang Lin ay tumaas sa isang hindi maisip na antas. Nang hihiram ng ganitong bilis, itinikom ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at pilit na tinakasan ang pagsipsip. Pakiramdam niya ay binasag niya ang malalaking bundok. Umalingaw-ngaw ang mga popping sound habang sinisingil niya ang 100 talampakan. Sa sandaling ito, ang kanyang kaliwang paa ay naging bato at bumagsak sa mga maliliit na bato na sinipsip. Walang tigil na umuungal ang Ji Qiong. Ang 17 ulo ay buong bangis na nakaharap sa tatak ng kamay na lumalapit, at ang mga ugat sa lahat ng mga ulo ay namamaga. Ang higanting kamay ay naglabas ng isang maliwanag, berdeng flash at ang lakas ng pagsipsip ay tumaas. Biglang bumagsak ang kanang paa ni Wang Lin habang tinatangka niyang takasan ang puwersa ng pagsipsip. Ang kanyang katawan ay hindi na makatakas sa kalahating hakbang sa pagtaas ng lakas ng pagsipsip, at siya ay hinayla pabalik patungo sa malaking bibig. Si Wang Lin ay nagpakawala ng isang mapait na ngiti habang ginagalaw niya ang kanyang kaliwang kamay na nagiging bato. Hindi siya nagdalawang isip na habulin ang dalawang bagay sa dibdib na ito at gamitin ang huli niyang cultivation para ibalik ang mga iyon sa storage space. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumabo ang kanyang paningin at siya ay nilamon ng malaking ulo tulad ng lahat ng hindi mabilang na mga salitang lumilipad. Ang ulo ay naging berdeng ilaw at bumalik sa katawan ni Ji Qiong. Sa sandaling ito, huminto ang higanting handprint 10 talampakan sa itaas ng Ji Qiong. Ang 17 ulo ng Ji Qiong ay tumingala at nagsiwalat ng bakas ng pangamba, ngunit sila ay umungal pa rin.
Sa sandaling ito, ang handprint ay kumikinang ng maliwanag at binalot ng liwanag ang Jikyong. Ang katawan ng Jikyong ay naging transparent at ang loob nito ay nakita. Kung hindi nilalamon si Wang Lin, malinaw na makikita niya na ang 17 ulo ay naglalaman ng isang piraso ng porselana. Unti-unting naglaho ang kulay ube na liwanag kasama ang handprint na parang hindi pa ito napunta doon. Ang pag-iingat sa mga mata ng 17 ulo ay unti-unting kumupas. Sa sandaling ito, nagsimulang gumalaw ang isang patak ng laman malapit sa leeg nito, at hindi nagtagal ay isang sanga na may 10th talampakan ng haba. May ulo sa dulo ng sanga. Ang ulo ay kamukha ni Wang Lin. Sa sandaling ito, sa loob ng bundok sa buwan sa labas ng planetang Suzaku, si Wang Lin, na nasa loob ng Celestial Formation, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at sila ay napuno ng takot. Jikyong. Huminga ng malalim si Wang Lin. Hindi niya inaasahan na ang avatar na ginawa niya ay makikita ang kapangyarihan ni Tuo Sen ay mamamatay sa Jikyong bago pa man makita si Tuo Sen. Bagamat napakalakas ng halimaw, kaya ko pa rin itong harapin at pugutan pa ng ulo. Gayunpaman, sa pagtingin dito ngayon, tila hindi ginamit ng halimaw ang buong kapangyarihan nito. Marahil, natatakot ito sa isang bagay, naisip ni Wang Lin ang lilang tatak ng kamay na lumitaw sa ulo na ipinatawag ng Jikyong at ang lumitaw sa langit pagkatapos na ipatawag ang ulo. Nakatatak kaya ito? Kung gagamitin nito ang tunay nitong kapangyarihan, isaaktibo nito ang selyo. Ang ulong iyon na lumitaw ay masyadong nakakatakot. Sa dalawang lantang tato na iyon, ang bilis ko ay kapantay ng isang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator, ngunit wala akong pagkakataon laban sa lakas ng pagsipsip. Tahimik na tumingin si Wang Lin sa unahan at nag-isip ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng buntong hininga habang bumubulong na may mapait na ngiti. Wang Lin, ang iyong kasalukuyang antas ng paglilinang ay wala sa mundong ito. Kailangan ko pa ring maging maingat sa lahat. Nagpahayag si Wang Lin ng Kapitan. Sa Demon Spirit Land, nilabanan niya ang Master Void, nilabanan niya ang All-Seer sa Sundered Night, nilabanan niya ang sinaunang Diablo sa Dream of Ancient Times, at pagkatapos ay naging Vermilion Bird Divine Emperor. Pagkatapos noon, matagumpay niyang nailigtas ang Azure Dragon Divine Emperor at nagising si Celestial Emperor Qing Lin. Sa daan, tumaas ang antas ng cultivation ni Wang Lin, at pagkatapos na maging Vermilion Bird Divine Emperor, nakuha niya ang iba't ibang puwersa upang labanan si Tuo Sen. Ang lahat ng ito ay nagawa kaya hindi niya maiwasang maramdaman na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ang pakikipaglaban sa mga Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi sinasadyang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kasiyahan. Kung maingat pa rin siya, sinubukan sana niyang tumakas mula sa Jikyong sa halip na subukang saktan ito, at nagresulta ito sa kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ng kanyang avatar ay parang walang awan na dagok sa isip ni Wang Lin. Tuluyan na nitong binasag ang bakas ng kasiyahan sa kanyang puso hanggang sa puntong wala ni isang bakas nito ang natira. Ang pakiramdam ng kamatayan sa sandaling iyon ay totoong-totoo, at pinayagan nito si Wang Lin na matikman ang kamatayan sa pangalawang pagkakataon. Sa Kapitan, tahimik na nag-isip si Wang Lin ng mahabang panahon bago tumangala muli ng may seryosong tingin. May pag-iingat sa kanyang mga mata habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo at nakaturo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang isa pang piraso ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay nahati. Katulad ng dati, gumawa siya ng isa pang avatar na may nakapalibot na mga bato at pinasok ito ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Pagkatapos, sa isang iglap, nawala ang avatar sa bundok. Ang celestial spell ni Qing Lin ay nangangailangan ng masyadong maraming celestial origin energy, kaya kung gagawa ako ng masyadong maraming avatar, maaapektuhan nito ang aking origin soul. Ang pangalawang avatar na ito ay limitasyon ko na, umikit si Wang Lin at itinuon ang atensyon sa avatar. Gamit ang spatial bending, muling dumating si Wang Lin sa planetang Suzaku. Hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa Land of the Ancient God. Huminga siya ng malalim sa entrance at pumasok sa loob. Lumipat si Wang Lin sa kailaliman gamit ang pag-iingat na mayroon siya noong siya ay nasa yugtong ng core formation, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa puyaw ng tubig sa unang pagsubok. Umabot ang kanang kamay niya at naglabas ng lumilipad na espada. Naglagay siya ng bakas ng kanyang divine sense sa loob at ang lumilipad na espada ay lumipad sa puyaw ng tubig. Sa sandaling pumasok ang espada, nakita niya ang isang sandstorm. Kabanata 1129. Dakilang isa. Pagsubok sa lupa. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at walang pag-aalinlangan siyang sumakay sa vortex. Isang mundo ng buhangin ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang pamilyar na eksenang ito ay nagpakawala sa kanya ng kaginhawahan. Labis na kinatatakutan ni Wang Lin ng Jikyong. Kung makaharap niya ito muli, wala siyang magagawa kundi ang sumuko sa pagsuri sa kapangyarihan ni Tuo Sen, isuko ang avatar na ito, at mabilis na tumakas gamit ang kanyang orihinal na katawan. Bagamat pamilyar si Wang Lin sa Earth Trial, maingat pa rin siya.
Iniwasan niya ang lahat ng mga mapanganib na lugar na nakita niya noon at gumamit ng isang araw upang mahanap ang pasukan sa susunod na antas, pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Sa daan, si Wang Lin ay sumunod sa prinsipyo ng pagiging maingat. Dumaan siya sa maraming pamilyar na lupa habang papasok siya sa kailaliman ng sinaunang Diyos. Marami rin siyang nakilalang cultivator sa daan. Sa ikalimang araw, pumasok si Wang Lin sa huling pagsubok ng Land of the Ancient God, na siyang walang bisa. Sa sandaling pumasok siya, agad na naramdaman ni Wang Lin ang pagbabago-bago ng mga spell na umaalingaw-ngaw at gayon din ang mga tunog ng mga kayamanan na nagbabanggaan. Umatras siya ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng malaking halaga ng mga cultivator sa kawalan. Mayroong 12 ng mga cultivator sa hindi kalayuan mula kay Wang Lin na nakikipag-away sa isang matandang nakapula. Ang matanda ay mukhang napakatanda, at hindi na niya kailangan pang gumamit ng mga selyo. Ikan-away niya lang ang mga kamay niya para gumawa ng spells. Ang lahat ng kanyang mga spells ay hindi kailanman nakita bago at naglalaman ng isang kahulugan ng oras. Sa sandaling makita niya ang matandang ito, nanliit ang mga mata ni Wang Lin. Malabo niyang naalala na isa ito sa mga sinaunang chi refiner cultivator na nasa dagat ng dugo ni Tuo Sen. Ang matandang ito ay kasing lakas ng isang huling yugto ng Nirvana Cleanser cultivator. Ang mga cultivator na nakikipaglaban sa matandang ito ay may mga kabaong lahat. Binuksan lahat ang mga kabaong, at ang mga bangkay na pupe ang pangunahing puwersang umaatake sa matandang ito. Bagamat nag-iisa ang matanda, ang labanan ay lubhang mabangis. Mayroong higit sa 10 mga bangkay na lumulutang sa paligid. Mayroong 7 o 8 cultivator na nakatayo sa paligid ng labanan. Sila ay mga disipulo ng Corp Sect din. May isang kabataang nakaitim na nangunguna sa daan, at nakatitig siya sa matanda. Madalas niyang itinuturo ang kanyang daliri at ang mga bangkay na umaatake sa matanda ay mag-iiba ng forma. Ang hitsura ni Wang Lin ay agad na nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig. Nang makita ng matanda si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay nagningning ng maliwanag na pula. Nakita rin ng mga tao ng Corp Sect si Wang Lin, ngunit hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Wang Lin. Ang kabataang nakaitim ay malamig na tumingin kay Wang Lin at iwinagayway ang kanyang kamay. Agad lumipad ang 2 disipulo ng Corp Sect patungo kay Wang Lin. Ang isa sa mga disipulo ng Corp Sect ay nagkapit ng kanilang mga kamay at nagsabi, "Kam ang tagapagsasaka, ang aking Corp Sect ang unang lumaban sa sinaunang chi refiner na ito. Mangyaring pumunta sa ibang lugar." Bagamat magalang ang kanyang mga salita, ang kanyang tingin ay pag-alit. Ang mga tao sa tabi niya ay pareho. Malamig ang tingin nila. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang tumanggaw siya at lumipad sa gilid. Nang makita ng mga tao ng Corp Sect na umalis si Wang Lin, hindi na nila siya pinansin. Ang kabataang nakaitim ay hindi man lang tumingin kay Wang Lin. Tumingin lamang siya sa matanda na nakapula, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Dapat nasa akin ang katawan at pinagmulang kaluluwa ng sinaunang cultivator na ito. Lumipad si Wang Lin sa kawalan at nakakita ng napakaraming cultivator. Ang mga cultivator na ito ay nasa maliliit na grupo ng 3 hanggang 5. Ang iba ay nag-iisa, parang may hinahanap. Nakita rin ni Wang Lin ang ilan sa mga sinaunang cultivator mula sa dagat ng dugo ni Tuo Sen, at lahat sila ay napapaligiran ng maraming mga cultivator. Sa tuwing lalapit si Wang Lin, pipigilan siya tulad ng sa Corp Sect. Bagamat magalang sila, kung gumawa pa si Wang Lin ng isa pang hakbang, magkakaroon sana ng salungatan. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit may paghamak sa kanyang mga mata. Sa tuwing nakakaranas siya ng ganoong sitwasyon, mas pinili niyang umalis. Ang tukso ng mga sinaunang chi refiners ay sapat na upang punan ng ilang tao ng kasakiman. May presyong babayaran para makuha ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga spelling ng mga sinaunang cultivator na ito. Bagamat ang lahat ng sinaunang cultivator na ito ay may iba't ibang antas ng paglilinang, lahat sila ay may malalakas na spelling. Kadalasan, isa lamang sa kanila ang may sapat na kapangyarihan upang patayin ang ilan sa mga cultivator na lumalaban sa kanila. Ang lahat ng sinaunang cultivator na nakita ni Wang Lin ay ang mahihino mula sa dagat ng dugo. Si Wang Lin ay hindi pa nakakita ng kahit isa sa malalakas na sinaunang cultivator. Nagtataka ako kung saan nagpunta si Master Flamespark at ang mga makapangyarihang cultivator ng Corp Sect na iyon. Inilatag ni Wang Lin ang kanyang divine sense at tumingin. Ang walang laman na ito ay masyadong malaki para sa kanya upang takpan ang kanyang banal na kahulugan. Sa ika-8 araw, biglang huminto si Wang Lin at tumingin sa unahan. Nakita niya ang isang pulang ilaw ng dugo na biglang lumitaw sa kawalan sa di kalayuan. Nagkaroon din ng dumadagandong na dagandong nang kumalat ang liwanag ng dugo. Kumalat ito sa hindi kilalang tagal bago lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Sa pagbabalik tanaw, ang ilaw ng dugo ay itinulak papalayo. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin habang nag-charge siya palabas at nag-teleport kung saan nanggaling ang ripple. Ang blood ripple na ito ay nagdulot ng malakas na pag-iiba-iba ng pinagmulan ng enerhiya.
Isang napakalakas na cultivator lamang ang maaaring magdulot ng shockwave na ganito kalakas. Mapatla ang mukha ni Master Flamespark habang nakatitig sa isang matandang nakapula. Pulang-pula ang matandang ito. Maging ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Gayunpaman, walang pakiramdam ng kabaliwan, isang malamig na kalmado lamang. Umikot ang spell fluctuation sa kanilang dalawa at pareho silang umatras, ngunit hindi sila umimik. Ikanaway ng matandang nakapula ang manggas at lumitaw ang dagat ng dugo. Ang dagat ng dugo ay naging dragon at umalingaw sa Master Flamespark. Sa sandaling lumitaw ang dragon, lumikha ito ng 8 higit pang mga ulo, na naging 9 na ulo na dugong dragon. Nagpakawala ito ng isang nanginginig na dagandong sa langit at nagsara sa Master Flamespark. Itong trick na naman. Mabilis na umatras si Master Flamespark habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo at tinamaan niya ang kanyang noo. Isang nasusunog na butil ang lumitaw mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa isang punto ng kanyang daliri, ang butil ay naging dagat ng apoy na lumipad patungo sa 9 na ulo na dragon. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, umusad ang matandang nakapula. Gumalaw siya na parang kidlat sa dugong dragon at dagat ng apoy upang makarating sa harap ng Master Flamespark. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang awang hinampas. Nakabantay na si Master Flamespark. Muli siyang umatras at may iniluwa siya. Ito ay isang maliit na fragment na mabilis na lumaki. Isa itong fragment ng Celestial Realm. Nagkaroon ng malakas na putok ng damapo sa fragment ang matandang lalaki na hawak ni pula, at napaatras siya. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Master Flamespark at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng selyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpakita ng masakit na ekspresyon. Hindi mabilang na mga bula ng dugo ang namumuo sa kanyang mukha. Nakakabigla ang tanawin ito na magpapalamig sa iyong puso. Si Master Flamespark ay nakikipaglaban sa sinaunang cultivator na ito sa loob ng isang araw, ngunit sila ay nasa isang pagkapatas. Nang makitang biglang nagbago ang balat ng iba, medyo nabigla si Master Flamespark at agad na nag-iingat. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman, at isang crack ang lumitaw at isang pamaypay ang lumipad palabas. Puting-puti ang pamaypay na ito na para bang gawa sa jade. Sa sandaling lumitaw ang pamaypay, lahat ng mga bula ng dugo sa matanda ay nabasag at siya ay napuno ng dugo. Nagpakawala siya ng malahayop na dagandong at agad na namamaga ang kanyang katawan. Namumugto ang mga ugat sa katawan at hindi na nagmukhang tao ang matanda. Ang kanyang katawan ay kumikislap at agad na umangkas sa Master Flamespark. Umatras si Master Flamespark at gagamitin na sana ang pamaypay nang bigla siyang huminto. Nagpakita siya ng magalang na ekspresyon at saka iniligpit ang pamaypay. Tahimik na lumitaw ang isang matandang kamay sa harap ng naniningil na matanda. Ang hintutulo ng kamay ay marahang itinuro pasulong. Ang casual na puntong ito ay nagmistula na ang matandang nakapula ay nabangga ito ng mag-isa. Dama po ang daliri sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Nanginginig ang katawan ng matanda. Tinusok ng daliri ang bungo ng matanda na para bang tumutusok sa isang papel. Ang matandang lalaking nakapula ang ulo ay sumabog sa isang dugong ilaw na kumakalat na parang baliw sa lahat ng direksyon. Maging ang kanyang katawan ay bumagsak. Isang matandang lalaking nakaitim ang lumabas mula sa kawalan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang siya ay nag-walk out at ipinakita ang isang pahiwatig ng mapanglo. Hindi ko akalain na dito pala talaga siya nagtatago. Si Master Flamespark ay may magalang na ekspresyon at sinabi, pagbati, kataas-taasang isa. Kumunat ang noo ng matandang nakaitim at bamulong sa sarili, hindi man lang siya maipakita ng ganoon kalaking galaw. Ano ba talaga ang layunin niya? Ang kataas-taasan. Sa labas ng planetang Suzaku noon, ang kayamanan na iyon. Ang mga salitang iyon. Hindi sang-ayon si Master Flamespark na pumunta rito, ngunit ito ang utos ng taong ito, kaya wala siyang kapangyarihang tumanggi. Sa sandaling ito, malabo niyang itinuro ang nakakatakot na pag-iral. Tahimik na nagmumuni-muni ang matanda. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling siya at nagpakawala ng buntong hininga. Master Wuji, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Kasabay nito, sa loob ng Blood Sea sa malaking halijing bato, tumayo si Tuo Sen. Tumingin siya sa pulang dugong langit at nagpakita ng isang mabangis na ngiti. Sapat na ang kaya kong pumatay sa pagkakataong ito. Sa isang baliw na tawa, humakbang si Tuo Sen at inabot ng kanyang kanang kamay upang punatin ang langit. Isang malaking lamat ang lumitaw sa dagat ng dugo, at ang nasa labas ay ang walang laman kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga cultivator. Mayroong daan-daang mga cultivator na nakaupo sa ilalim ng dagat ng dugo. Lahat sila ay nagmulat ng kanilang mga mata at lumipad sa hangin. Kabanata 1130. Walong hari ng Corp Sec. Habang umaalingaw ang tawa ni Tuo Sen, nagbago ang kulay ng buong mundo. Ang walang katapusang dagat ng dugo ay nagsimulang magalit at naglabas ng galit na mga dagandong.
Umaagos ang pulang buhok ni Trusen habang muli niyang pinunit ang langit na may mabangis na ngiti. Ang bitik sa langit ay nap-unit, na ginawa itong ilang beses na mas malaki. Mula sa isang sulyap, tila napunta ito sa buong kalangitan. Ito ay tulad ng isang piraso ng tela na pinunit sa gitna at hinati sa dalawang piraso. Sa sandaling ito, ang mga cultivator sa dagat ng dugo ay sumisingil sa langit. Sa ilalim ng utos ni Trusen, pumasok sila sa lamat at pumasok sa kawalan. Ang kanang kamay ni Trusen ay umabot sa likod at ang dagat ng dugo ay nagpakawalan ng nanginginig sa langit. Tila isang hindi maisip na puwersa ang lumitaw, at ang walang katapusang dagat ng dugo ay tumaas sa hangin at bumaril patungo sa bitik sa kalangitan. Habang gumagalaw ang dagat ng dugo, ito ay naging isang napakalaking sinaunang dragon ng dugo na sapat ang laki upang takpan ang kalangitan. Sumugod ito sa siwang kasama ang mga sinaunang cultivator. Nang ang malaking bilang ng mga sinaunang cultivator ay sumisingil sa kawalan, nagsimula ang isang bloodbath. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang bagay na sinabi ni Trusen nang lumabas sila mula sa crack. Gusto kong mapuno ang lupain ng sinaunang Diyos na ito ng halimuyak ng dugo. Wala sa mga sinaunang cultivator na ito ang mahina, ngunit lahat sila ay may mga selyo ni Trusen sa loob nila, kaya hindi nila maipakita ang kanilang buong kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, si Trusen ay may maraming mga selyo na kailangang ilipat sa mga cultivator na ito. Kadalasan, kailangan ng maraming cultivator para sa isang selyo, at hindi marami ang makatiis sa isang selyo sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa nakalipas na 1,000 dagdag na taon, ang mga selyo ay patuloy na hamina. Pabilis ng pabilis ang paggaling ni Trusen, kaya hamina ang mga seal sa kanyang katawan. Kasabay nito, hamina din ang mga seal na inilagay niya sa mga sinaunang cultivator. Bilang resulta, mas malakas sila kaysa noong unang beses na pumunta si Wang Lin dito. Ang kawalan ay napuno ng mga pulang anino. Ang mga sinaunang cultivator na lumabas mula sa dagat ng dugo ay parang mga dragon na lumalabas sa dagat. Ang kanilang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo at ganap na katahimikan. Nagsimula sila ng patayan sa walang laman ayon sa utos ni Trusen. Hanggat nakatagpo sila ng isang cultivator, kahit saang panig sila nagmula, lahat sila ay biktima ng mga sinaunang cultivator na may pulang damit. Kung sila lang, imposibleng magsimula ng bloodbath sa walang laman na puno ng mga cultivator. Gayunpaman, ang dragon ng dugo ay may mga spelling na nakakasira ng lupa, at ang hitsura nito ay naging sanhi ng kawalan ng laman na mapuno ng walang limitasyong presyon. Ang malaking katawan ng dragon ng dugo ay 100,000 talampakan ng haba at ito ay napaka-angle. Kung ang isa ay masyadong malapit, manginig sila sa pagtingin lamang dito. Ang mga cultivator ay parang mga langgam dito. Habang umuungal ang dragon ng dugo, gumagalaw ito sa kawalan. Sa bawat oras na ito ay gumagalaw, ang ilaw ng dugo ay kumikislap at lumiliwanag sa kawalan habang umaalingaw ang mga sonic boom. Hindi nito kailangang gumamit ng anumang mga spelling, dahil ito ay gumagalaw sa isang hindi maisip na bilis at lahat ng mga cultivator bago ito mamamatay. Sa sandaling ito, kinubkob ng isang grupo ng mga corpsec cultivator ang isang sinaunang cultivator na nakasuot ng pulang damit nang lumitaw ang isang napakalaking at pulang ilaw sa dikalayuan. Bago pa makapag-react ang sinuman, isang bagzo ng hangin ang naging dahilan upang ang mga cultivator na ito ay hindi makatayo at sumuray-suray pa atras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, isang higanting pulang dragon na ulo ang lumitaw sa abot tanaw. Walang malinaw na nakikita ang mukha nito dahil napakabilis nito. Sa sandaling lumiit ang mga pupil ng mga cultivator, dumating ang higanting ulo. Ang mga cultivator sa harapan ay hindi man lang nakaiwas bago sila binangga ng ulo ng dragon. Bigla nilang naramdaman na parang tinamaan sila ng cultivation planeta, at ang kanilang mga katawan ay sumabog sa isang putok sa isang tumpok ng laman. Pagkatapos sila ay sumabog muli sa isang ambon ng dugo. Kahit na ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa ay hindi nakatakas at nahila sa dugong dragon sa pamamagitan ng isang mahiwagang puwersa. Ang natitirang mga cultivator ay malapit ng umiwas, ngunit napuno ng liwanag ng dugo ang kanilang paningin. Ang higanting ulo ng dragon ay tumangay sa kanila, at sa parehong oras, ang higanting katawan ng dragon ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ng mga cultivator. Ito ang huling nakita nila sa buhay nila. Habang dumaraan ang katawan ng dragon, namatay ang lahat ng mga cultivator sa lugar. Bagamat parang mabagal ang lahat ng ito, 3 beses lang itong huminga. Ang sonic boom na nahuli sa likod ng dragon ay dumating lamang matapos ang lugar na ito ay napuno ng ambon ng dugo. Ito ay hindi lamang ang mga cultivator ng corpsec. Wala sa mga cultivator na nakatagpo ng dragon ng dugo ang nakaligtas. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak lahat, at ang kanilang pinagmulan ng mga kaluluwa ay hinihigop ng dragon ng dugo. Ang dragon ng dugo ay lumibot sa gilid ng kawalan sa hindi maisip na bilis. Mahigit 1,000 cultivator na ang namatay dito. Ang katawan nito ay mas mahaba sa 100,000 talampakan at nagbigay ng nakakagulat na presyon. Nag-isip ito ng kaunti bago ito nagpakawalan ng dagandong at pumasok sa loob.
Napakabilis nito, isang kislap ng dugo lamang ang nakikita mo, ngunit imposibleng malinaw na makita ang dragon. Sa kaibuturan ng kawalan, ang 8 hari ng Corp Sect ay lumilipad sa kawalan bilang 8 sinag ng liwanag. Hinahabol nila ang 4 na sinaunang cultivator. Kahit anong pilit nilang makatakas, hindi sila nakaligtas sa pagtugi sa 8 taong ito. Ang 8 hari ng Corp Sect ay lahat ay mukhang may iba't ibang edad, ngunit walang pagbubukod. Lahat sila ay may malamig na ekspresyon at ang kanilang mga mukha ay nakamamatay na mapatla, na parabang sila ay mga patay na tao. Gayunpaman, ang kapangyarihang ipinahayag nila ay nakakapanginig sa langit. Sa daan, hindi naghiwalay ang 8 sa kanila. Sa tuwing makakasalubong nila ang mga sinaunang cultivator, ang mga sinaunang cultivator ay agad na tinatakan at banibihag ng 8 sa kanila. Sa ngayon, ang 4 na sinaunang cultivator na tumatakas ay hindi tumakbo ng matagal bago ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig at bumagal. Sa huli, isa sa 8 hari ang nagwagayway ng kanilang manggas at malapit ng kolektahin ang 4 na sinaunang cultivator na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pulang ilaw ng dugo ang tumakip sa kawalan. Agad namang nagiba ang mga ekspresyon nila at tumangala. Sa kanilang cultivation level, natural nilang nakita ang higanting dugong dragon na papalapit sa kanila. Masyadong malaki ang blood dragon na ito, kahit para sa 8 taong ito, at nanliit ang kanilang mga pupil nang makita nila ito. Mabilis na sumigaw ang isang matandang may purple na buhok, itakda ang ika-4 na paghubog ng bangkay. Ang 8 sa kanila ay hindi nagdalawang isip na bumaba at gumawa ng selyo. Sabay-sabay na gumalaw ang 8 at biglang lumitaw ang malamig na enerhiya. Ang malamig na enerhiyang ito ay tumaas na parang baliw at mabilis na nabuo ang isang piraso ng itim na yelo. Ang ice crystal ay lumaki, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang higanting yelo na mahigit 1,000 talampakan ng taas. Sa sandaling nahubog ang higanti, biglang gumalaw ang 8 tao sa loob ng tiyan. Nanatili ang isang tao sa tiyan, ang isa ay napunta sa kaliwang braso, ang isa ay napunta sa kanang braso, ang dalawa ay napunta sa mga binti, ang isa ay napunta sa dibdib, at ang huling dalawa ay napunta sa ulo upang maging mga mata ng higanti. Sa sandaling ito, ang mga mata ng higanti ay naglabas ng makamulto na liwanag na parang nagising. Isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang sumabog mula sa higanting ito. Sa sandaling ito, ang dragon ng dugo ay sumipol sa walang laman at direktang bumagsak sa higanting yelo. Rumble, rumble, rumble. Isang tunog na nanginginig sa langit ang umalingaw sa lugar na ito bilang sentro at ikinagulat ng lahat ng mga cultivator dito. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga cultivator sa loob ng kawalan ay naramdaman ng panginginig ng boses at tumingin sa ibabaw na may nakakatakot na mga tingin. Nagbanggaan ang dragon ng dugo at ang higanting yelo. Ibinuko ng higanting yelo ang mga braso nito at hinawakan ang bibig ng dragon. Ang higanting yelo ay pinilit na bumalik sa 10,000 talampakan. Umalingaw ang mga popping sound at lumabas ang malalaking bitik sa higanting yelo. Umubo ng dugo ang 2 taong magkayakap, ngunit mas naging mabangis ang kanilang mga ekspresyon. Nagpakawala ng dagindong, ang kanang paa ng higanting yelo ay napaatras at nahulog ang isang malaking halaga ng yelo. Gayunpaman, ang binti ay hindi bumagsak. Tuluyan na nitong napigilan ng dragon na itulak ito pabalik. Sa sandaling ang lahat ng 8 tao sa loob ay bumuo ng isang selyo at nagpakawala ng dagindong, isang malakas na puwersa ang sumugod mula sa higanting yelo. Hinawakan ng higanting yelo ang ulo ng dragon at walang awang itinapon ito sa gilid. Ang dragon ng dugo ay nagpakawala ng dagindong sa sandaling ito ay itinapon. Gayunpaman, hindi tumigil ang dragon. Diretso nitong winalis ang buntot sa higanting yelo. Isang dumadagindong na dagindong ang muling umalingaw at mas marami pang bitik ang lumitaw sa higanting yelo. Ikinaway ng dugong dragon ang ulo nito. Kahit nasa ganoong kalapit na distansya, nagawa pa rin itong maabot ang parehong bilis tulad ng dati. Sumibaw ito at bumagsak sa higanting yelo. Nagpatuloy ang nanginginig na mga dagindong at mas marami pang yelo ang bumagsak. Lalong naging malungkot ang mga ekspresyon ng 8 tao sa loob. Sa sandaling ito, ang mga mata ng matandang lalaki sa tiyan ay nagpakawala ng makamulto at sumigaw siya, itakda ang 3 pagbuo ng bangkay. Umalingaw ang kanyang boses sa loob ng higanting yelo at pumasok sa tainga ng natitirang 7 cultivator. Sa sandaling ito, ang dragon ng dugo ay muling hamampas sa higanting yelo at ang higanting yelo ay lumipad pabalik na parang saranggola na may naputol na tali. Ang ulo ng dragon ay isang gulo. Ito ay malinaw na ang mga tuloy-tuloy na banggaan ay mahirap para sa kahit na ito upang tiisin. Gayunpaman, ang mga mata ng mabangis na dragon ay namumula at muli itong naniningil. Para bang hindi ito susuko hanggang sa gumuho itong higanting yelo. Humalukip-kap ang higanting yelo na napabalikwas at pinaluhod ang mga tuhod kaya parang bola ang buong katawan nito. Mabilis na nagsanib ang yelo, at saglit lang ang pagbabago mula sa 4th Corpse Formation tungo sa 3rd Corpse Formation. Ang lumitaw sa harap ng dragon ng dugo ay hindi na ang higanting yelo kundi isang higanting bola ng yelo.
Ang nakakatakot ay ang hindi mabilang na matutulis na mga gilid na lumitaw sa bola ng yelo. Nagbigay sila ng madilim na asul na liwanag at tila naglalaman ng malakas na lason. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay may malungkot na ekspresyon habang siya ay gumagalaw sa kawalan. May tatlong sinaunang cultivator na nakapula na may malamig na tingin na humahabol sa kanya.